Anong na-expect mo rito, Coach Janet, sa Diamond Night na 'to? Of course, I'm expecting a lot of wisdom. Yeah. Siyempre, learning because we are a community of learners. Kaya we expect so much learnings, wisdom, and of course, mga nuggets nila. At siyempre, yung mga kanilang strategies para paanong maging diamond siguro, i-reveal nila. Yes. So kung ako ay platinum, no? Or gold o even silver or bronze, aba talagang tututok ako dito. Pupulutin ko talaga kung ano yung ginawa nila, no? Yun ang gusto kong marinig paano ginawa nila at nakarating sila sa rank na yan. Alam mo ang pera talaga sa Live Good, Coach Janet, no? Ito sabihin ko na sa inyong lahat, no? Nasa diamond rank. Pagka diamond ka, para kang part owner na ng Live Good because you receive pool, no? Pool is profit share. Diamond pool, no? Kasama ka sa hatian ng income ng kumpanya. Isipin niyo po, kahit sabihin mong 2% lang yan, pero global sales yan, malaki yan. Kaya itong mga diamond na to, hindi bumababa ng 300 to 500,000 yan yung mga diamond na yan. Yeah, oo. Yung iba nga nagwa 1 million pa Alright? So, speaking of Diamond Night, no? Every ano lang po kasi to, no? Every once a month lang po natin gagawin to. Either first or second Monday of the month. Iba't ibang diamond po ang magiging guest natin dito. Okay? Kaya kung hinahanap nyo po yung upline diamond nyo, wag po kayo mag-alala. Nakapila po yan. Okay? So, pwede na nating imbitahan, no? To open the video. Excited na ba kayo? Sige nga, can you please type number 1 kung excited na kayo. Sige nga. Ihanda niyo ang inyong notebook and pen. Ang mga diamond na to. Alright, tamang kwentuhan lang to. Tatanungin natin sila ng tatanungin. At kayo rin pwede kayong magbato ng question. Okay, so please welcome. Ayan, welcome na natin, Coach Janet. Ang ating pong mga guwapo at matikas. Ayun, no? Sa mga diamond. Okay. In the house, ayan, Coach Ryan Barillo and Coach Santi Valenzuela. Right. Good evening, good evening, good evening. Ayan, Coach Santi, Coach Ryan, mabuhay kayong lahat. Pwede bang pakigreet nyo muna ang mga itong 877 na nakikinig ngayon globally, no? At makakapakinig pa, no? Sa YouTube, ayan, sa Facebook. Ayan, bati muna kayo. Mauna na yung nasa malayong lugar, si Coach Diamond Ryan Barillo. Bati ka muna, Coach. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, excited to be here sa ating training morning. Anong oras ba dito sa Canada ngayon? It's 6:30 in the morning dito. Kasi Alberta po ako, Coach Fernan. Yeah. Si Coach Janet kasi is Toronto yan, so 2 hours yung pagitan. 2 hours difference. Anong oras tayo ngayon, Coach Janet? 8:30. I'm sorry, 8:23 naman dito. Okay. So okay lang na medyo maaga kang pumasok, no? Sige, Coach Ryan, talagang napakaaga pa sa kanya. Malamang nag-organic coffee to ngayon. Oo. Yan, nagko-coffee, sarap ng coffee, Coach. Ayun. Thank you, Coach Ryan. And cool ka lang. Marami kaming katanungan later. Punta tayo sa ating Diamond Coach, Santi Valenzuela. Ayan. Hello, Coach Santi. Batiin mo naman. Hello. It's good to be back here dito po sa DMW sa prime time. So, ang tagal, no? Ngayon lang ulit tayo nakabalik at na-miss ko po kayong lahat. Lalong-lalo na itong ating mga coaches na mga nandito ngayon. Yan, Coach Perch, Coach Fernan, Coach Janet, siyempre si Coach Ryan at si Coach Judah. Lahat kayo. Yan. At siyempre, unang-una kong babatiin siyempre yung team natin, no? Sa lahat po ng mga taga-team Elevate. Ayan, from the word elevate, lagi ko paalala sa inyong lahat, sa ating lahat, you have to elevate yourself, no? Para makuha po natin yung yung tinatawag po nating freedom. Okay?
So, siguro po yan lang muna for now. So, baka magsimula ako ng magsalita, hindi na ako matigil. Medyo kinakabahan ng konti. Okay, picture Okay? muna tayo, coaches. I need your big smile. Come on, smile. All right, one more with Live Good. All right. Ayan, thank you, thank you. Okay, nako, simulan na natin. Coach Ryan, Diamond Ryan, and Coach Diamond Santi. Ako na unang magtatanong, no? Although may mga pin-refer kami ni Coach Janet na mga katanungan, ang unang gusto kong tanungin talaga, ano kayo bago nag-Live Good? Nasa ang sitwasyon ka? Anong pinagkakabalaan mo? Nasaan ang focus mo before na nakita mo si Live Good? Yun, pagkwentuhan lang natin. Okay, simulan mo na, Coach Santi. Okay, hello po. Magandang gabi sa inyong lahat, 896 participants. Yan, so makwento ko lang sa inyo po, no, sa mga hindi nakakilala sa akin. Anyway, I am Santi Valenzuela. Nag-start po ako sa Live Good February 13 last year. Pero bago po ako nag-join dito sa Live Good, ito po yung buhay ni Coach Santi. So, dati po akong empleyado, mahigit 25 years yung aking pong tinahak sa employment. So lahat po, you name it, lahat po yung halos na-experience ko when it comes to employment. So dumating ang time, ang pandemic, that was 2020. Noong 2020 na yon, ito po nangyari. Ako po ay isang marketing development specialist sa isa pong kumpanya na pinagtatrabahuan ko, pero sumusundot-sundot po ako sa networking. Ika nga, nag-start po ako 2008 pa lang bilang empleyado, tapos sumasideline bilang isang networker. Pero hindi po seryoso yon. Nag-start po ang lahat na sineryoso ko po ang network marketing noong 2020. Wala na po kong pupuntahan kasi kahit maganda yung company, malaki sweldo, siguro sa bilang isang average na sumasahod, medyo okay na yun, kumakasya konti ng upahan, bayad utang ganon. So medyo okay na siya para sa akin. Kaya lang nung dumating ang pandemic, guys, nawala akong trabaho. Natanggal ako sa trabaho. Wala wala akong pupuntahan. So nangungupahan kami, palalayasin na rin ng bahay. Yun yung unang experience ko. Tapos sinubukan ko ang online network marketing. Ayan. So nung sinubukan ko pong online network marketing, doon po ako nagseryoso. Pwede pala. In just 1 year, nung sineryoso ko po ang networking, pagdating po ng next year, 2021, I was able to hit my first 2.5 million sa industriya ng networking. Sabi ko, ay, pwede pala. Kaya palang gawin. Pero, nung time na yon, alam niyo yung 2.5 million na yun, hindi ko alam kung nasaan na. Wala na eh. Kasi puro offline yung aming ginagawa. Nakarating kami ng Malaysia, nakarating kami ng halos mga Pilipinas dito, iniikot namin para lang gumawa ng offline. At guys, bumalik po ako sa zero. Ano po yung kulang? May kulang po eh. May kulang, ito po. Masasabi ko pong kulang ako sa self-awareness, tsaka sa knowledge, sa skills, tsaka yung financial literacy, medyo nagkulang din tayo. So hindi po siguro ako kulang po siguro ako sa pag-manage ng pera, and at the same time, sige lang na sige kasi akala ko malaki yung pera. Yun, pagbalik ko po coming from Malaysia, wala na yung kumpanya. Kaya guys, mag-ingat din tayo sa mga company nating sinasalihan. Pero I'm thankful pa rin po sa experience. Kahit ganun pa man, parang ika nga, kapag tayo po ay nag-aaral, pwede po natin, parang kumakain tayo ng isda, pwede po natin kunin yung lahat ng pwedeng pakinabangan. I-absorb mo yun. Pag tinik, hindi applicable sa'yo, itapon mo. Ayun po. So yung learnings na yon from that company na nakuha ko, bit-bit ko rin siya hanggang ngayon. So nung time na yon, bumalik kami from Malaysia to Philippines. That was December. Nag-try pa rin ako ng mga iba't ibang kumpanya pero wala talaga, bagsak talaga ako eh. Pangatlong beses na po yun, napalalayasin na naman kami sa bahay naming inupahan. Hirap na. Lahat po ng laman. Hindi naman siguro aparador namin. Quick, lahat na po na maisipan namin para makasurvive sa labas ng bahay. Nagbenta po kami, mag-asawa. Para lang, wala na po eh. Wala na, mangiyak-ngiyak ako tapos pinasok na ng may-ari yung bahay namin kasi sana po hindi naka-live baka panood to. Wala naman direct na sinasabi na umalis na kayo diyan pero parang ganoon na nga. Parang ganoon. Ramdam mo na yun eh kasi hindi na kami nakakabayad. Pero ito, God is good all the time and all the time God is good and all things works together for good
to them that love God according to His purpose. May purpose talaga. Oo nga. Dumating po si Live Good. Dumating si Live Good. Nung dumating si Live Good, in-invite ako, hindi po si Coach Harold ang unang nag-invite sa akin. Isang na-invite lang din sa Zoom, tapos screenshot niya lahat ng presentation ni Coach Fernan at pinurward sa akin. Hindi ko naintindihan. Wala explanation puro screenshot lang yun Ang tumatak sa akin, pay $9.95 per month. Discourage na kaagad ako, ayaw ko na kaagad kasi sabi ko, ano gagawin ko to? Subscription, paano yun? Bayad ka ng bayad? Hindi ko kasi naintindihan wala namang explanation. It's nung na-invite ako dyan. Tapos, kinabukasan, may nag-send ulit sa akin, si Coach Harold. May explanation. Binasa ko ngayon, yung maiksing script niya. Tapos with video na naka-attach doon, na ang speaker ay si Coach Fernan. Pinanood ko talaga yun kasi nung time na yun, indeed, kailangan na kailangan ko talaga. So, mas nasabi ko, nung time na yon na nasadlak talaga ako sa sobrang bagsak na bagsak. Yung time na yun, wala talaga, bagsak na bagsak talaga. As in, resources ubos, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Yun ang nangyari. Noong pinanood ko ang video, okay, sabi ko okay to Parang something na may naramdaman ako na, eto na yun, ang ganda nito. Tinawagan ko si Coach Harold kahit nakamotor siya, huminto siya. Siguro mahigit isang oras kami nag-usap. Lahat ng tanong, tinadtad ko si Coach Harold. Buti hindi siya tawag dito, ano ba tawag na anoy sa akin kasi grabe ako magtanong, tanong ko siya lahat. O sige, attend ako ng webinar. Kailan ba? Mamayang gabi, sige, attend ako. Pag-attend ko, right there. So, yung mismong on the spot na yan, at ano yun, February 13, nag-join na ako at nagbitbit ako sa webinar ng some of my leaders sa previous company at nag-join din sila, sabay-sabay kami nag-join. Ayun yun. So nung nakita ko siya, nagandahan ako, grabe ang ganda nito. Ang hindi ko makalimutan, yung matching bonus. Doon ako nabaliw nung na-explain talaga yun. Hindi ako nabaliw doon sa kikita ng walang invite. Although napakinggan ko naman yun yung sinabi ni Coach Fernan. Totoo naman din yun Pero hindi yun ang aking habol kasi ang alam ko, kung kikita ka doon ng walang invite, kikita ka lang. Ang gusto ko financial breakthrough, ang gusto ko pagbabago, ang gusto ko makaalis sa situation namin na sobrang hirap. Yeah. Ayun po, hindi ko na siya tinantanan, kaagad-agad po nagsulat ako, nag-goal po ako ng 90 days. Sabi ko, 90 days makukuha ko ang diamond. Pero hindi ko nakuha ng 90 days. Nakuha ko po ng 4 months, hindi po 3 months. Okay pa rin. Kasi nga po, nag-goal tayo. So, yun po ang naging kalagayan po ni Coach Santi bago pa po ako napadpad dito sa Live Good. Tandaan po natin na lahat po may purpose. Kung nasa harapan nyo po yung opportunity, maybe yan na po yung sagot sa panalangin na matagal mo nang pinagpipray. Binibigyan ka na ng hint, pinapakita na sa iyo. You have to take action. You have to, yung chance na meron dyan, kinakailangan lang gawin lang natin. Alright, Salamat po. Thank you, Coach Santi. And i-reserve mo muna yung gusto mo pang sabihin dahil alam ko nga exciting to, no? Marami kaming inihandang katanungan sa inyo, no? Grabe, no? Nagbenta siya ng mga laman ng bahay. Buti na lang hindi umabot sa pagbebenta ng laman. Ha? Kaya biruan kaming ganyan wala kang pang-enroll, magbenta ka ng laman. Ha? Sabing ganun babae pa yung kausap na. Ha? Laman ng bahay, hindi laman punta ka sa Quezon, benta ka ng laman. No? Ayan, kidding aside, no? At narinig niyo naman po yung story ni Coach Santi. I believe nakaka-relate kayo, ha? Si Terry G, kanina pa rito nagme-message, nakaka-relate talaga kay Coach Santi, ha? Alright, and punta naman tayo sa ating Diamond from Canada. Coach Ryan Marillo. Nasaan ka? Ano position mo nung ikaw ay bago mo nakita si Live Good? Ayun. Alam niyo, Coach, itong pagninegosyo online, the best ito sa lahat ng, ito mas gusto ko kaysa traditional business. Kasi iniisip ko pa lang noon, traditional business, limited yung market mo Let's say, mayroon kang mga paupahan ng ganun. May mga negosyo ka, hardware o restaurant, limited Pag online business kasi, you can go global. So, before ako nag-join ng Live Good, nalugi din ako ng mga $7,000. Kasi may mga sinalihan akong crypto. Sa una nagbabayad and they are very transparent, kilala yung tao na founder noon,
laki ng nalugi ko, nasa $7,000 din, ano. Oh my God. Ginamit ko yung mga savings namin, yung RRSP, yung RRSP kasi yung mga pension na at the end of the retirement magagamit yan eh. Nagamit ko rin 7,000 pero I'm very positive na tao. Sabi ko, pera lang yan. Mababawi at mababawi lang. Tama. So, ang nawawala lang sa'yo yung oras. Pero yung pera, kikitain. So, na-introduce sa akin itong Live Good. March 8, 2023, last year. So, it's been more than a year na sa akin. So, alam nyo guys, pag ako sasali sa isang company, magtatagal ako talaga pag alam ko maganda ang isang negosyo. So sabi ko, na-introduce sa akin. Nung una, hindi pa ako nakinig, pero nung may nag-introduce ulit sa akin, which is dati ko ring ka-team, sabi ko, wow, napakaganda pala to. It's been almost 1 year din, no? Hindi ako nag-online. Kasi sabi ko, pare-pareho lang yung sila lahat. Diba? Noon, kumita naman tayo noon eh, kasi naka-invest tayo sa water refilling station ng gano'n, nakabili tayo ng mga properties, rental. Pero hindi sila long term. Siyempre, pag nalugi ang isang company at alam niyo yung traditional business, totoo yung sabi na 1% lang ang kumikita. No? 99% hindi na kasi hindi ka na maka-recruit, hindi ka na makabenta ng products, wala ka ng income. Whereas sa subscription company, there is a recurring income every month. Di ba yun ang maganda? Kasi nagbabayad tayo ng $985, yun ang kagandahan ng subscription. Dito ko nakita, sabi nga, yung pahirap sa ibang company, dito tinanggal na lahat ni Live Good. Murang products, no obligation to buy products. Kasi dati, more than $100 every month, kailangan mong bumili ng products kasi to stay active at makakuha ka ng commission. Kaso hindi lahat nakaka-afford mag-maintain ng auto-ship eh. Di ba? Sabi ko nga, kung hindi ka kikita sa Live Good ng pera, lalo hindi ka kikita sa ibang company. Kasi mahirap doon. Mahirap. May back to zero. Di ba? Nung before ako sumali sa Live Good, wala, almost 1 year din ako coach, no, na hindi din nag-online business. Kasi tinitingnan ko, ang dami nag-send sa akin ng mga link, videos. Hindi ako na-excite. Kasi iba yung pakiramdam ko. Pag makita ako ng isang business, iba yung feeling ko na ito talagang gagawin ko. Nung makita ko si Live Good, yung 5 minutes video na sabi ko, mayroon palang ganitong company na pwedeng kumita kahit hindi makarecruit. So nakita ko yung spillover na sinasabi ni Ben Linsky. Sabi ko, padalhan mo nga ako ng recorded na Zoom meeting. Nung naintindihan ko, grabe, hindi ako makatulog. Sabi ko, babalikan ko yung mga dati kong ka-team na hindi nakabawi. Yung iba, hindi na rin nagkaroon ng income. So, before ng Live Good, may mga mortgage ako sa Pinas na hindi ko pa nabayaran for how many years, patong-patong na yung interest hanggang yung interest nanganak. Alam mo yung compounding interest. So, yun ang inuna kong binayaran. So, almost million din yun, no, na hindi ko binayaran. Patong-patong na yung interest. So, yun ang una kong finally paid na yun, babayarin. So, ngayon, coach, siyempre nagsisave tayo. Ngayon, at kaya ako nag-online business at nag-invest sa real estate kasi gusto kong mag-retire talaga ng maaga. I don't wanna wait na bago mag-retire ng 65 saka ka pa mag-retire. Hindi ka na masyado mag-i-enjoy noon. 65 ka pa, hintayin mo. Tapos, lalo na dito sa Canada, lagi kong sinasabi sa presentation na mahirap mag-retire, na asahan mo yung pension. Di ba? Dito, ang pinakamalaking pension matatanggap nun, nasa maximum $1,200 lang eh. Wow. Kulang eh. Why not do it now? Pwede mo naman kitain na magnegosyo ka. No? Lalo na may Live Good na ngayon, nagbigay sa atin ng pag-asa. Nag-retire tayo ng maaga. So dito, laanan mo lang 3 to 5 years.
trabahuhin mo lang. Yung iba kasi naghihintay lang ng spillovers. Guys, ang liit ng spillovers. Yeah. Kaya nung naintindihan ko spillovers, kikita, hindi ko na hinintay na aasa ako doon sa spillovers kasi ang liit ng spillovers eh. Eh kung hindi ko tinrabaho ang lead good, maaaring ngayon hindi pa ako kumikita ng $2,000. So nag-diamond po ako after 5 months. So kung hindi ko tinrabaho yun at umasa lang ako sa spillover, maaaring hindi pa ako kumikita ngayon ng more than $2,000 per month. Wow. Diba? So yun ang sitwasyon ko. Dati rin ako nag-OFW sa Abu Dhabi bago kami nag-Canada. 4 years din ako doon. Ang hirap ng mag-OFW na malayo ka sa family. So kaya yung sipag ko dito po, walang walang reservation. So hindi pwede na gagawin po ang lead good na mayroon pa akong second option. So, kasi ang hirap yung may reservation na ginagagawin mo na ang lead good na parang this is not your last card. Kasi kailangan last card na to. Kasi wala ka ng ibang makikita na kasing ganda ni lead good eh. So, diamond, kung diamond man ako ngayon, hindi ibig sabihin na hihinto ako na hanggang diamond lang. So tuloy-tuloy pa rin ang pagsisikap natin, sipag at saka diskarte natin. Kasi mayroon pa tayong team sa DMW at sa team ko, Team Infinity Worldwide. Gusto ko rin na mag-diamond sila. Walang iwanan po ito. Thank So, you. yan po coach. Yan po ang Reserve story mo ng buhay muna ko. yung mga ibang gusto mo pang sabihin. Alam ko pong marami ka pang gustong i-share. Pero nag-prepare kami ng mga katanungan para sa inyo. Ayan, watching from Abu Dhabi, shout out Lirio Predilla. And of course, kay Raymond De La Cruz. Congrats, Coach Ryan Barillo. Sobrang thankful ako sa iyo, Coach, sa support mo sa team ko, Live Good Rising Star. Ayan, kung may mga question kayo pwede niyong ibato rito Kanina may nabasa na akong tanong kanina. Sasagutin natin yan later Magandang gabi po sa lahat, lalo na sa iyo Coach Fernan at Coach Santi. Ayan, God bless, live good. Ayun, grabe kakakilabot Coach Santi from Catherine Alejandro. Ayun, at walang sound si Emilda. Alright, good evening Coach Santi and Coach Fernan and all Live Good family from Leonor. Okay. Ayan. Sige, baka lumampas lang to, no? Bago magtanong si Coach Janet, From Renato Elona, sabi niya, live good evening po, mga ka-live good. Ask ko lang po, no? Ako ng input bilang mga magandang resulta sa inyo. Ano po mabuting sagot sa statement ng most prospect ko? Ang sabi po nila, hindi daw sila interesado sa resulta ng iba. Ang dapat daw yung ano ang resulta ko para ma-convince daw sila. Ano po kaya mabuti at tamang respond ko sa ganong statement? Ako na sasagot, Coach Janet. Okay? Coaches, para hindi na kayo mag-isip. Okay, sabihin mo sa kanya ganito. Okay, babalikan kita. Give me 6 months. Babalikan kita, pakitaan kita ng resulta ko. Kasi ang hinahanap, resulta mo Ano pa isasagot mo? Resulta lang ang pwede mong isagot dyan. Bilisan mo magka-resulta, trabahuin mo si Ligwood, yan yung mga taong to see is to believe na sana lang pag may resulta ka na, ang hindi naman sasabihin nila nauna ka na kasi late na kami. Mga maling tao na yan. Hanap ka ng iba. At naniniwala ako na hindi lahat ng prospect mo, ganyan ang statement. Nagkataon lang na yung mga una mong inimbita, ganyan ang statement. So, bilisan mong magka-resulta. Alright. Okay, back to you Coach Janet, no? Simulan na natin na magtanong muli, no, sa ating dalawang magiting na diamond na nandito, Coach Janet. Unahin mo na Okay, Coach Fernan. Ito po yung question ko. Alam ko po, Coach Fernan, mas gusto nilang makilala si Coach Ryan and Coach Santi. Yeah. Yan. So, ganito po yun. Although we know na they are epitome of dedication, hard work ng mga leaders, and resilience. So, gusto ko lang pong itanong kasi may kanya-kanya po tayong definition ng success.
And sa definition po natin, dun mo makikilala yung tao somehow. So with them, of this second question, gusto ko pong malaman sa inyo kung ano po ang definition nyo ng success Ayan. and why. Ayun, no? Parang Miss Universe, ha? Okay. Go ahead, Coach Santi. Alright, ako ba muna? Sa iyo, ano daw Okay. ang success? Ayan. Okay, hello. Yan. So, yung success po pag-uusapan natin. Actually po, no, iba-iba tayo ng definition yan. Napakarami po ng definition ng tinatawag nating success. But for me, success po ay journey. It's not a destination. So meaning po, continuous po. Dire-diretso po tayo. So hindi po tayo hihinto. Kasi there are some people, leaders o sa Live Good Man, na when they feel like they are comfortable, napapansin ko po kasi yan eh. Tas kumikita na kasi may monthly naman na inaasahan nila. Hindi na Oo. sila gumagalaw. Mhm. Okay na sila, kontento na sila. May mga ganon. So para sa Mhm. akin, it's a journey ang success. So kapag ka naramdaman mo na meron ka ng freedom, yung gigising ka na kapag tapos ka ng matulog, that's a success. Kasi may peace of mind ka eh. Another meaning for me, yung may peace of mind ka. Hindi ka nag-aalala ng bayarin mo. So kahit na sobrang init-init, nahihirapan ka, hindi ka magtitiis. Abay, may pambayad ka, mag-aircon ka. Tama. Ayun, yun. Ano ka, gawin mong maganda at komportable yung buhay mo, magagawa mo kasi kaya mo. O gaya nito, nilalamig ako. Although window type lang yan, pero lamig-lamig So, 2 aircon gumagana. O hindi to yabang ha. So, ibig sabihin, abay, ay pambayad tayo. Kasi ibig sabihin yan, that's freedom. Sabi nga, pag naging diamond ka, hindi na tayo lalayo sa Live Good na, ang definition natin lahat yan ay freedom. Freedom. So, yun yun. Freedom. So, it's like freedom, yes. Freedom and continuous ano ba tawag doon? Parang learning, continuous learning. Dire-diretso lang tayo. Hindi siya natatapos. It's not a destination. It's a journey. Yeah. Okay. Yang sagot, ha? Actually, magandang sagot yun. It's a journey. Okay. It's Tsaka a maganda journey. yung nanggit niyang parang you buy anything you want. No? Gusto mo mag-aircon ka, di ba? Hindi mo inaalala kung may pambayad ka o wala. Kaya gawin Financial kung anong gusto freedom. mo. Yeah, part ng success. Mhm. Okay, punta tayo kay, thank you, Coach Santi. Coach Ryan. Ganda na Thank you, pagkasabi ni Coach. Coach Santi. Oo. Thank you, Coach Santi. Alam mo, Coach, pag ganitong mga usapan na natututo tayo sa isa't isa eh. Totoo yun, no? Success, yung success po masasabi mo. Freedom po yun, time at financial freedom. Pero kasi ang journey natin mahaba, masyado kasing broad yung success na sinasabi. Kasi may mga tao na kontento na, yung ibang tao is hindi pa kontento. Alam niyo na makukontento ka sa success mo, but doesn't mean that you have to stop aiming high. Dapat you have to dream more, ano? Kasi tulad ng sinasabi ko, yung si Lord nga ay on the universe eh. Dapat tayo mga anak niya, mayayaman din tayo. Di ba? So, hindi pwede na makikita ni Lord na maghihirap tayo. Siya nga eh, pinakamayaman sa buong mundo, universe. Di ba? Dapat mayaman din tayo na pag marami yung resources natin, we can help lots of people. Masasabi ko, magiging successful ako pag yung lahat ng bagay na gusto ko, makukuha ko. I mean to say, makakatulong tayo sa ibang tao, sa church, sa kapwa natin. Yun ang masasabi natin. Hindi tayo problema when it comes to financial problem. Kasi whatever things that you want, di ba, simple nga eh. Simple na buhay na kung anong gusto mo, mabibili mo. Kung gusto mo ng travel, you can go anywhere you want without thinking of any expenses or financial difficulties, you know. Gusto mong bumili ng sasakyan na bago every month, you can buy anytime. Gusto mo ng bahay, you can buy anytime. Yun ang success na matatawag. At sa team naman natin sa DMW,
Dapat lahat kayo magda-diamond. So yun ang success ang matatawag ko doon. Pag yung team mo, magaguide mo rin paano maging diamond, paano maging platinum. Mm. So hindi pwede na diamond ka na, Padala mo sa iiwanan bronze. yung team mo, ikaw lang yun ang yumaman. Pero ang team mo, team ngayon team effort yan. Di Mm. ba? Paano ka Yeah. naging diamond kung wala ka namang team? Mm. Di ba? So, maging affiliate ka ulit. Dapat kayong mga leaders na bawat team leaders. So dapat na ipakita nyo na kaya nyo ring maging diamond katulad ng mga uplines nyo. Kasi dito nga ang success is kung ito tayo ang tatrabaho hindi yung upline natin ang tatrabaho para maging diamond ka. So yan ito ang pagda-diamond dito sariling sikap ito. Ang upline is mag-guide lang. So magiging successful ka lang dito kung gusto mo talaga, no? Yung willing ka to be a diamond, willing ka to get out of poverty na kailangan trabahuin mo. Pag nag-success ka naman, syempre masaya ka kasi sariling effort mo yan. Diba? Yeah. Of course with prayers din. Thank you. Yeah. Thank you. Gandang Thank you. sagot, Coach Ryan Barillo. Ayan, no? To bring your people, no, sa success. Magandang meaning yan, ng success, no? Nag 1,000 na tayo, Coach Janet, And Yes, na-check. yeah, sa ating mga galing sa baba, no? Ayan, tayong lahat, no? Kung meron ba ritong milyonaryo, so hindi ka kasama, ha? Yung mga galing sa baba talaga, tayo pare-parehas, Coach Santi, Coach Ryan, no? Coach Janet, no? Aminin natin na ang success sa atin talaga financial, di ba? Wealth talaga, no? Yung financial freedom talaga, mabago ang buhay mo. And gusto ko lang dagdag, no? Ang success kasi para mas maramdaman mo, makita mo, pagka may sitwasyon ka na gusto mong lampasan. Yes. Baon ka sa utang, bayad na ngayon, that is success. Alright? Yes. Ang goal mo, ma-enroll mo yung anak mo sa magandang school na gusto mo at gusto niya. Dati di mo magawa, nagawa mo, that is success. Di ba? Dati kang unranked sa Live Good and gusto mo mag-diamond, na-hit mo ang diamond rank, that is success. So, medyo connected din yun sa journey, no, na binabanggit ni Coach Santi, no? Any situation na hindi maganda, na kinalalagyan mo, na gusto mong makawala doon, at lumipat sa isang eggshell ng success, for me, that is success, Coach Janet. Yes. Alright. Grabe, no? Sarap ng Wow. pagkuha natin, ha? Marami pa akong gusto sabihin, pero kayo po ang bida rito, coaches, no? Coach Ryan and Coach Santi, Okay, next question, Coach Janet. Okay, so next question, since na-define na natin kung ano ang success, kasi yan yung bottom line, yun din ang ipapasa nyo. Whatever your definition of success, yun yung magiging pattern nyo. So yung pattern nyo na yun, ipapass nyo yun sa team ninyo, right? So, but basically, on top of that, ano po yung unang skill or attribute na gusto nyong i-develop ang mga affiliate or team members ninyo? Yun. Kumbaga, ano Yung halimbawa, pag nagtuturo ano kayo, tingin pag mo? nagbe-mentor po Oo. kayo, ano yung unang-unang itinuturo nyo sa kanila? On top of, syempre, yung learning the business, basic na po yun Pero yung unang skill or maybe an attribute, yung attitude na talagang ito yung unang-unang sasabihin ko sa inyo dahil ito yung magiging pundasyon ninyo para tayo lumago. So sa inyo po, kasi alam ko magkakaibang strategy ang mga leaders. Okay. Alright. May bago Ako kayo. ba muna? Ikaw, Coach Santi. Pag may bago kayo, Okay. anong una nyo dine-develop sa kanila? Oo. So pag may bago, so aside from yung mga technical parts, no, na given na yon yung nabanggit ni Coach Janet. So para sa akin, napaka-importante po nito yung personal growth. Sa team po kasi namin,
before, meron po kami tinatawag na personality development training. So medyo nawala kami ng konti pero we are planning na ibabalik namin yon. Kasi napakahalaga po ng personality development training kasi ang dinedevelop po natin dito is yung character, yung attitude. Kasi kapag tama ang character, mayroon nga tayong kasabihan, there is no right opportunity to the wrong person. Kahit gaano kaganda Yes. yung live good, kung mali yung taong sinesharean mo, wala po. There is no good opportunity to the wrong person and vice versa. And there is no right opportunity doon naman sa maling tao. Yeah. So parang ganun po siya. So para sa akin po, unang-una, yun po yung dapat nating tingnan muna yung attitude ng bawat leaders po natin. Kasi for me, network marketing is about people, is about leadership, it's about helping people to become successful. Kasi ang sabi po ni Zig Ziglar, ito po sabi niya, okay, para maging successful tayo, if you want to become successful, you must help enough people get what they want, and definitely you will get what you want. That's why sa dulo po ng aking, pag nagpo-post po ako, your success is my success. Kasi the moment na naging successful ka, leader kita, abay, hihilahin mo rin ako pataas, successful din ako. So for me, that is network marketing. So character po, attitude, because attitude is everything. Kasi kung ano po yung attitude natin, na bit natin dito sa Live Good, kung hindi po yung tuwid, hindi po yung maayos, bay kahit lumipat ka po sa other company, kung ganun ka pa rin, wala kang babaguhin, ganun ka pa rin, hindi ka pa rin aangat, ganun pa rin ang mangyayari sa iyo. So yan po yun, attitude is everything. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yes, lahat tayo po nag-i-aim ng pera. Lahat tayo nag-i-aim na yumaman, lahat po tayo nag-i-aim na makaahon sa sumpa ng kahirapan. Pero ang hindi po natin alam, hindi po natin tinitingnan, ano ang proseso. Pagdating daan, gusto natin yes, gusto ko maging diamond, umuusok ka, gusto kong maabot ng upline ko, pero hindi mo alam yung process. Pagdating na dadaan ka na sa proseso na maging successful ka, dahil mali ang attitude, mali ang karakter, abay umaayaw. Kahit bitbitin ka pa sa kahit na sino kagandang opportunity. Kasi lagi ko pa dyan sinasabi, this opportunity, itong Live Good is like Lamborghini Aventador. Yung sports car, no? Lamborghini. Ang ganda. This system is really working amazing. Lagi po sinasabi nun. But if you will not work with the system will not work for you. So example, itong Lamborghini na to, kahit gaano kaganda na yan, kapag hindi ka marunong mag-drive, it's useless. So for you, kapag hindi tuwid ang karakter mo, kahit gaano kaganda yung Live Good, maraming kumikita hindi ka naman siguro bulag. Kumikita, lumayaman na, nababago yung buhay, nakikita mo yon. Kaya lang, mali lang yung ating attitude. Hindi ito at magiging useless ito para sa'yo. At it end up, maghahanap ka ng iba. Dahil the same pa rin yung attitude mo, wala kang babaguhin. Pagdating doon, ganun ka pa rin. So for me, it's not about the money. It's about the person who you become in the process. Ayan po para sa akin. Attitude. Coach Santi, in what way, no? You develop or yung sinasabi mong attitude ng mga tao nyo? How you do that? In what way? Yeah. Okay po. So yung ginagawa lang po namin ay nagkakaroon lang kami ng personality development training. So kung sino po yung mag-plug in doon, kaya napakahalaga po yung sinasabi nating GPS. Get in, plug in, stay in. Kasi sa pamamagitan ng tayo po yung nakaka-attend, nakakapag-training tayo kasi hindi naman po natin lahat po isa-isa talaga lahat ng tao, sa dami po nila eh. So hindi natin sila talagang isa-isahin natin sila. O ikaw, hindi natin sila maganon. So they have dapat nilang gawin yung kanilang part na i-plug in nila yung kanilang sarili sa bawat webinar, sa bawat training para at least doon matututo sila. Kasi ako na lang po personally, hindi naman po ako kilala ng mga mentors na akin pong pinapanood sa YouTube. Si John Maxwell, si Tony Robbins, si Darren Kidd, sino pa? Yung mga local natin, sila RDR, sila MJ Lopez. Pinapanood ko mga yan. So kino-consider ko sila as my mentor at sa pamamagitan ng learnings na nakukuha ko sa kanila dahil lagi ko sila pinapanood, natututo ako at ina-apply ko sa sarili ko. Kumbaga, ito yung aking tawag dito, ano tawag diyan, yung willingness ko na matuto po para sa lahat ng naririnig ko sa mga coaches, even dito po sa Live Good.
naka-plug in din po ako sa mga webinar. Maliban na pag gabing-gabi, guilty po ako diyan sa usually sa mga international sobrang gabi na kasi. Kaya hindi ako nakaka-attend. But then nanonood ako sa mga webinar like Coach Janet, uma-attend ako sa webinar niya. Abay, nakakakuha ako ng mga something na magagamit ko rin sa presentation ko. Kay Coach Ryan, kay Coach Fernan, sa lahat. So, yun lang ang pamamaraan ko lang, Coach Fernan, sa question mo kung paano ko siya in what way, kung paano ko sila nagagawa para matuto sila is through yun nga, yung webinar namin, yung personality development training as recorded yun. Tapos, ina-upload ko sa YouTube para naman kahit papano, hindi lang makikinabang yung team ko at yung ibang team din. At ang maganda, nakaka-receive po ako ng mga magagandang feedback. Nakakatulong daw po sa kanila. Mm. Plug in pa rin, no? And Lagi po po. yeah, and listen to the training, video training, and okay. Punta tayo kay Coach Ryan Barillo, no? Paano? Yes. Anong question natin, Coach Janet? Ano ba yung question? So, paano ang unang tinuturo nyo sa inyong affiliate on top of yung learning the business? Anong skill or attribute or yon na pwede nyong ituro sa kanila na maki-carry out nila in their journey sa Live Good? Dito kasi sa Live Good, hindi mo kailangan talaga na masyado kang matalino dito, di ba? Kailangan lang talaga ito is copy system lang. So, maraming nag-iisip na kailangan mo na college graduate ka, may natapos ka. Sa Live Good po, ang attitude po dito is 80%. 20% lang yung skills dito. So kung ikaw yung tao na naka-plug in lagi and then hindi ka nag-stop nagpag-learn, lagi ka nag-a-attend ng Zoom meeting at lagi ka nagre-research, time will come, ang galing mo na. Pero yung mga sumasali dito na 1% na seasoned leaders na given na yun, kikita talaga ng malaki dito. Pero yung mga 99% na hindi na kumita sa ibang company, pagpunta dito, yun, kailangan mo yun i-guide talaga. So always, lalo na, ikaw yung sponsor, ikaw yung mag-guide. Kaya hindi pwede dito na mag-join ka, basta ka na lang mag-enroll, tapos iwanan mo yung in-invite mo. Nawawala ka. So nag-a-attend sila, ikaw wala. Next time around, hindi na rin yan mag-a-attend. Kaya huwag kang mawala sa Zoom meeting. Lagi mo ipakita na sa GC nyo, lagi kang nagpo-post ng link, mga updates. Kailangan nandun ka lagi. Mga link, trainings, kung may mga updates sa Live Good, paano ka makakuha ng mga bagong mga trainings kung ikaw mismo hindi ka nag-a-attend sa kaya Coach Fernan na mga daily Zoom meetings at sa kina Sir Ben Glinsky. Diba, Noder Kazan, every Wednesday may trainings yan. Every Monday mayroong product demo. So lagi ka, kay Coach Jesse din. Diba? So may mga trainings na gano'n. So nandun lagi ka. Tapos ikaw naman kasi pag ang leader, naka-invite ka ng leaders na willing talaga na kumita ng malaki dito, makikita mo, kikilos at kikilos yan. Hindi mo na kailangang i-guide yan. No? Basta importante, nandiyan ka lagi. So, 80% tandaan nyo, attitude ang importante dito. 20% lang ang skills na importante, marunong ka magbasa, marunong ka magbilang, magkano kikitain mo dito. So, kailangan you always be available to your team. You build trust, establish rapport to your team. Hindi pwede na hindi ka mag-connect sa kanila. No? Laging nandyan ka. Kung ano yung excitement mo, na pag-join mo ng Live Good, dapat hanggang ngayon, ganun ka pa rin ka-excited. Di ba? So, lahat naman tayo dito, nagsimula sa zero nung nag-join. We are not employee here. We started at $0. Kung kumita man na kami ng malaking pera ngayon, we started at zero. Di ba? Yung sabi nga ni Coach Fernan, kung anong kami ngayon, yun yung future nyo. Kung ano yung kinita nyo ngayon o sitwasyon nyo, yung mga nag-start ngayon, yan yung past namin. So lahat ng kita dito at rank, dinaanan na namin yan. Kaya kung sino talaga dito ang consistent na
tinatrabaho ang Live Good, may nagtatanong pa dito, bakit yung ibang uplines, bakit sumama sa ibang company, second online. So, problema na nila yon, di ba? Basta kami, nakafocus kami sa Yeah. Live Good. Mm. Di ba? Kasi alam namin, hindi naman legit na company yon. But ikaw, kung in-invite ka, kasabay yung upline mo, sumali sa iba. Di ba? Sasali ka rin ba? Hindi, sinek mo ba yung sinalihan nila? Di ba? Kung hindi yung legit, ba't ka sasali? Ang dami nyo nang madadamay. Di ba? So, dapat lang, pera mo yan eh. Dapat, you have to be responsible also with the money that you earn. Di ba? Yung anong pinaghirapan mo, dapat ganun din. So, yung attribute ko, yung service ko lang talaga na ibigay ko sa team ko, bakit sinimulan ko to? You know, each reason, kasi kung maging successful ka dito, no? Napakasaya namin kasi naging successful ka dahil sinimulan namin. Hindi yung kasi sa Live Good kasi walang crab mentality dito eh. Lahat tayo, we are pulling you up, not pulling you down. So, lahat ito tulungan. So, mas maganda pa nga, huwag mo muna isipin ngayon ang kita, dapat isipin mo muna kung paano ka makatulong sa downline mo, sa team mo. Yes. So, yun lang po masasabi ko. Thank you, thank you. Okay. Ganda ng sagot, no? Ayan, pasa lang Yes. ako rito ng mga ilang from Leoniza Alcantara, success is the fruit of hard work. Ayan, and of course, dito kay Jeff, no? Sabi niya, for me, success is not all about the money I earned, the car that I bought, nor a house. For me, success is we help more people change their lives from average into financial and time freedom consistently. Ganda, no? Pero mas magagawa mo ikaw nandiyan ka na sa sitwasyon na Yeah. kasi how you bring your people on that situation kung ikaw di mo na experience. You need to experience first before ma-experience ng mga tao mo. Ayun, ha? Tinugtungan ko Yeah. lang, ha? Pero ang ganda ng sagot niya. Watching from Dubai, Raquel M. Avila. Ayun, Xiaomi, napakaganda po ng Live Good. Alright, and yun, gaganda. Si Arnold ZL Elio, walang sound daw, pakitulungan naman. Ito si Ken, sa mga magagandang comment din, nagbigay din siya ng mga tips, no? Sabi niya, ako ang unang skills na gusto kong i-develop sa affiliate, mga tao niya, yung pangunawa sa target prospect. May prospect ka. Paano mo pa-prospectin yan? Anong dapat mo munang tignan? Yun. Ito, mahalaga na maintindihan mo kung sino ang iyong mga potential na prospect. Ibig sabihin, hindi yung banat ka ng banat kahit maling prospect. Pinipilit mo pa, maling tao na. Ano ang kanilang mga pangangailangan at interest? At kung paano mo maaring magbigay ng solusyon na makatugon sa kanilang mga pangailangan. So, hawig yan dun sa, sa tinuturo natin, no, Coach Janet, no, na Yes. prospect ka, yung 4 na katanungan before you give a message. Ano yan, Coach Janet? Before you give a form, F, family, occupation, and then recreation, and then the message. yun. Kumbaga kapain mo muna sino yung kausap mo. Parang ganun yung tinuturo ni Ken, ngayon, no? Ayun, at makakatugon ka sa kanilang mga pangailangan. Paano mo nga naman mapipinpoint yung needs ng tao, yung sasabihin mo sa kanya kung puro ikaw nagsasalita. Alamin mo kung ano needs nila. Ang pag-unawa sa yung target prospect, yan ang skill na dapat ma-develop bukod sa attitude at iba pa from right minds. Philippine team. Ayun, no? Grabe, kaya patuloy pong lumalaki ang team ko, sabi ni Ken, no? Plug-in and self-study from Angelina Cabalhin. Ayun. From Ken, wala pang 1 buwan, naka 36 members na po kami. 2 weeks lang po. Sarap talaga mag-Live Good, kaya salamat talaga, Live Good. Yan, from Ken yan, abangan nyo yan si Ken. Okay. Ayan. Coach Fernan, Sige, Janet. kukonek lang ako doon sa feedback nung nag-comment, and also
sa mga sinabi nila. The reason why I asked that question, kasi I want to bring out and for the participants para marinig nila, no? Kasi diniscuss din ni Coach Elmo yan, all about skills and attitude. So usually kasi, para hindi kayo ma-confuse sa mga listeners natin dito, yung skills kasi, yun yung tangible, yung what, ano ang dapat mong i-develop. So it's more of focus, consistency, yan, skill yan, kasi dinidevelop. Yung attitude na binabanggit nila, Coach Ryan and Coach Santi, malawak yan. And also with Sir Ken, no? Kasi yung when skills are tangible, ang attitude naman intangible. So ang attitude usually nadidevelop kung ano yung value mo, yung paniniwala mo, paano ka prinogram nung lumalaki ka. So yon, although doon nanggagaling yun, pwedeng i-correct. So it's more of how you feel, yon, yung optimism, yung empathy, yung sinabi ni Sir Ken na kailangan malaman mo muna kung ano yung kailangan. So that is attitude, 'di ba? Yung service naman, it's more of a skill kasi kailangan it's still attitude kasi binibigay mo yung serbisyo mo na hindi matutumbasan yon. Yeah. So I am so happy na naririnig na attitude outweighs more than skills, na yun yung kailangan nating ituro din po sa grupo na to, na ang skills na di-develop, ang attitude, it's more of a feeling, it's more of the programs, it's more of the pattern na yun dapat talaga ang ibibigay natin sa grupo kasi ang skills na di-develop lang. Yung attitude, ang hirap ituro niyan, Coach Santi, kasi maraming pasaway di ba? Lalo na pag ganitong program sila, they will fight, ipaglalaban nila kung ano yung paniniwala nila, hindi yung ano yung dapat nilang gawin. So, doon magkakaroon ng conflict between the leader. So, pero kung yung attitude na yun is coachable ka, binibring out mo yung best ng team, then most likely at sila very teachable and coachable, then most likely magdo-dominate yung attitude rather than the skill. Yeah. Di ba, Coach Fernando? Isang reason yan kaya tayo merong every Wednesday na training, no? Ayan, with Coach Elmo, and of course, makakapag-imbita pa tayo ng iba't ibang leaders, no? To develop the attitude. So singit ko lang to from Ireland. Hello, Coach Fernando. Nagtanong lang ako, pwede po ba palitan ang username? Yes, pwede po. See to it lang na ma-save nyo po. Baka mamaya akala mo napalitan mo na, hindi mo na-click yung save, mabablock po kayo ni LiveGood. Mapapagkamalang kayo. Dapat alamin nyo muna yung proseso kung paano. Ayun, hanapin nyo yung video may mga video yan eh. Success is not only financial but a combination of spiritual, emotional, physical, and mental success in our life. Yan from Raymond de la Cruz. Okay. And for me, business information po, lalo na what is LiveGood as a subscription business kasi po bago sila. Ayan, mga ano na to ha. Okay, in connection sa ano yung mga dapat ituro sa mga nagsisimula. Although, kaya po ganun po masagot nila, medyo nilampasan muna po ni Coach Janet yung tanong na ano yung mga skills eh. Bukod doon, sabi ni Coach Janet sa tanong kung nakikinig po kayo, no? Pero sige, kung yan ang gusto nyong marinig, no? Ang tanong ko sa dalawa, no? Unahin naman natin si Coach Ryan. Ayan, para maiba naman. Okay. Nung nagsisimula ka sa LiveGood, okay, siyempre excited ka, no? Ano-ano yung mga ginagawa mo araw-araw kaya ka nag-diamond? Ano-ano yung mga daily activities mo, plan, okay, goal? Paano mo ginawa hanggang sa mag-diamond ka ng 5 months? Si Coach Santi naman, 4 months. Nakikinig ako, March 8 ka nag-join, Santi, February 13. Okay? Santi, 4 months nag-diamond. Ikaw, 5 months nag-diamond. Ano yung ginawa mo in 5 months? Coach Santi, ikaw, anong ginawa mo ng 4 months until you reach your diamond rank? Ano-ano yung mga talagang ginawa nyo nung time na yon? Para marinig ng mga baguhan. Ayan. Sarap balik-balikan yung mga first day ng LiveGood eh. Lalo ka na-excite dahil hindi pala hindi na sayang yung pinaghirapan natin. Alam nyo guys, no? Nag-start ako sa LiveGood, part-time po.
Hindi ako full-time. So kasi may full-time trabaho ako dito sa Canada. And you all know that nobody get rich when you are an employee. Wala talagang yumaman sa pagiging empleyado. Kaya tayo nag-online business eh. Kaya tayo nagta-traditional business. Part-time sa Live Good but with full-time attitude. Alam nyo, nagtatrabaho ako, lagi ako nag-iisip ng Live Good. No? Naglilista tayo ng ilang pangalan, ng mga dating team natin kasi 2002 nag-network marketing na po tayo. It's been 22 years. So back to Actually, prospecting ka. Prospecting, no? Maglista, no? 100 prospecting. Tapos araw-araw po, no? I-chat mo 'yan sila, i-chat mo, sendan mo ng syempre, you have yung sabi ni Coach Maria Janet, yung form. Hindi mawawala dapat 'yun. Hindi yung matagal na kayo nag-chat, matagal na kayo nag-usap, saka tapos sisendan mo kaagad ng business, di ba? So, form, family, occupation nila, recreation, tapos ng message, lastly. So, tapos, yun, depende. It depends on how you approach them kasi kayo nakakilala sa kanila eh. So, kailangan yun. Araw-araw isipin mo, pag mag-break ako, kasi sa amin sa trabaho, bawal ang mag-cellphone doon eh. Kaya kailangan patago, no? Kasi pag mahuli ka, delikado, mapafire ka talaga sa trabaho. So, may risk talaga yan, lahat no, may risk talaga yan. Hindi, kasi yung iba ayaw magtrabaho, ayaw magnegosyo kasi may risk. Sa trabaho din, may risk din. Anytime, pwede ka sipain dyan. So, mawala ka ng trabaho. Lahat ng bagay may risk kahit sa negosyo. So, bunda ng washroom, magti-text, tatawag, di ba? During break, tatawag. Pag-uwi ng bahay, kasi I have only one job. Kasi tapos na ako sa mga double-double job na yan. At the end of the year, ang laki ng tax na babayarin sa one job lang po ako. So, yan ang ginagawa ko araw-araw. No? Nagbibuild, asawa ko, galit na sa akin kasi yan na naman, nandiyan ka na naman. Piling ko talaga dyan. Alam nyo, siyempre I have to prove na tama yung ginagawa ko. Noong una galit, pero nung sabi niya, kakaiba pala talaga ang Live Good. Kasi niya may income na eh. Lalo So, na treat mo sila sa kasi, sa cruise ship. Yeah, iba kasi yung makikita, siyempre i-prove mo sa kanya na tama yung ginagawa mo. No? Ibig sabihin, marami na rin lang kaming pinagdaanan, kumita noon, pero nawala. Pero ito na naman. No? So, ganun talaga. Kasi pag mag-give up ka, di ba, hindi ka talaga mag-succeed sa buhay mo. Dapat tuloy-tuloy lang. No? Never give up, never give up. So, huwag kang ma-discourage. Kasi, who knows, no, along the way, makakita ka ng right opportunity. Kasi, ang right opportunity kasi only not once na yung buhay. Pag palipasin mo na naman ito, ilang taon na naman. Ang dami nang yumaman dito. Saka ka pa mag-join. So, yun ang ginagawa ko. Hanggang ngayon, after 5 months, di ba, na doble, more than double na yung kinita ko sa Live Good kasi sa employment ko. Kaya lagi na ako nag-abs. Hindi pa ako nag-give up sa employment ko. Kasi syempre, marami pa rin tayong mga bills dito. Kasi sa Canada kasi, insurance, mortgage, di ba? So, nakaka-release si Coach Janet dyan. So, pero I don't care, no? Kung matanggal man ako sa trabaho, lagi na ako nag-absent. So, I don't care. Basta nakafocus ako sa Live Good ngayon. Ginawa ko part-time na lang yung trabaho. So, okay. Hindi ako bayad. Sige, marami pa kasi kaming gustong itanong eh. Coach Santi, anong mga naalala mo nung nagsisimula ka until you reach your diamond rank? Yun. Ito lang po yung aking sinimulan unang-una. Kailangan meron ka pong clear vision. Bakit ko po nasabi? So, pupunta po tayo doon sa tanong po ni Coach Fernand. Kasi, kung gusto nyo pong maging diamond, dapat you have to know how to become a diamond. Dapat klaro sa'yo yun. Inaral mo, ilang tao ba kailangan para maging diamond? Ano yung requirements para maging diamond? So, clear vision. Kasi you cannot hit the target kung hindi mo nakikita. So, dapat para ma-hit mo yung target, dapat kita mo. Malinaw sa'yo kung saan ka pupunta. Yun yung una. Ayan. So, ngayon, kapag klaro na sa'yo, yung may vision ka, klaro na yung pupuntahan mo, pupunta ka ng diamond. Ngayon,
gagawa ka na ngayon ng action plan. Yung ginagawa ko po, gumawa na ako ng action plan. Nagsusulat po, sulat. Yun, basic prospecting. Babalik tayo dun sa pinaka-basic. We know, I believe, that basic will create wealth. Doon po talaga mag-start tayo. So you have to know first, yung sabi nga ni Coach Ken, yung market mo. Pupunta na tayo sa skill. Kasi, yung kung nasaan ka ngayon, between where you are today and yung gusto mong puntahan is a gap. Ano po yung gap na yon? Yung gitna na yan, skills. Kasi without the skills, hindi mo alam kung paano pumunta ng diamond kasi hindi malinaw sa iyo eh. So dapat alam mo yon. So ngayon, i-fill mo yung gap na yon, tapos para makadaan ka papunta sa goal mo. Ang ginagawa ko po, what I did, ito po, IPA lang din. Napaka-basic. Ano po yon? Income producing activity. Activity. IPA, income producing activity. Wag na wag ang papayag na lilipas yung maghapon na wala kang ginawa. Tapos gusto mo maging diamond. Pero tanong mo sa sarili mo, ilan kahapon ang kinausap mo? Iba ka natulog ka lang. Di ba? So, yun. So, yung ginawa ko po, nag-i-invite ako, may mga list po ako ng mga names. Invite po ako sa may script ako na ginawa. Invite po ako 25 people sa gabi. Bago ako matulog, 25 people sa umaga pagkagising ko. Right. Consistent. Diretso. Consistent. Tanungin mo ko ilan ng rejection? 99% Talaga? rejection. Hindi lahat nag-join. Hindi lahat. Kasi to be honest, hindi naman po ako sobrang technical person na magaling sa yung tinatawag nilang Facebook ads na alam nila yung targeting yung pagta-target ng mga sa Facebook, alam nila. Gusto ko nga aralin yun eh. Gusto kong mag-enroll sa ganun kasi gusto ko matutunan din siya. Pero ang ginawa ko lang, dahil since hindi ko alam yon yung mga strategy nila, you have to be be yourself. Parang si Pooh sa yung Kung Fu Panda, si Pooh. Makwento ko lang saglit, sandali lang po. Ay si Pooh hinirang siya bilang Dragon Warrior. Tama? Tapos pinag-aagawan lang Dragon Scroll. Tapos yung Dragon Scroll na yun, nung nakuha na napasa kamay na, nagtaka sila, bakit walang laman? It's only a reflection of themselves yung nakikita nila doon. Tapos naalala ni po yung kanyang adopted parent na ibon, na bakit sobrang lakas ng kanilang benta sa mga pansit. Ang sagot sa kanya, be yourself. So yung ginawa ko, kung ano yung alam ko, yung sarili ko na pamaraan, yung kumbaga yung personal, yun ang ginamit ko na strategy tsaka experience, at nag-aral-aral din ako sa iba, tiningnan ko rin. Yun lang, nagsimula po ako sa warm market, cold market, and hot market. And then nagtuloy-tuloy po siya. Sa loob ng nag-goal po ako kaagad-agad ng 90 days, hindi ko siya tinigilan. Tapos sa loob po ng 90 days na yan, meron po akong isa doon na nagbibigay po ako ng oras para sa Live Good lang for that day. Parang nagtatrabaho ka. 'Di ba, nung empleyado tayo, may trabaho ka 8 hours. Sa loob ng 8 hours, papasok ka ngayon, committed ka diyan sa loob ng 8 hours. Hindi ka pwede magpabanding-banding kasi sinusweldohan ka sa loob ng 8 hours. Ngayon, kung nagagawa mo yung trabaho mo na pangarap ng boss mo, tinutupad mo, bakit hindi mo gawin sa Live Good? Maglagay ka ng 4 hours, sabihin natin 4 hours. Sa loob ng 4 hours, wala kang gagawin, live good. Mag-break ka man, mag-CR ka lang. Mag-break ka man, iminom ka lang ng tubig. Tapos balik ka ulit, live good. Yun lang po ang gagawin. At consistent. Consistent yon. Kasi pag hindi tayo consistent, sa simula lang tayo umuusok, wala na. Pero kahit naggayon pa man, nag-goal po ako ng 90 days na dapat makuha ko ang diamond, hindi po nangyari. Pero kahit pa ganun pa man, in 4 months, nangyari pa rin. Kasi malinaw sa akin yung target ko, kung saan ako pupunta, at finil up ko yon kung ano yung gap na yon. Yung gap na yon, it's a skills para makatawid ka doon sa diamond. Yun na po. Thank you. Napakaganda ng topic. Nag-uumapaw sa learning para ma-achieve din namin maging diamond. I'm plugged in watching from Singapore, Delia. Ayan, no? Grabe, oh. Alright. Yes. Ayoko na muna basahin yung mga side, ha? Na mga, oo, ako di ko na pinapansin yung mga yan. Oh. Okay. From Marianila Pase, this is out of the topic pero ask ko lang if may ganito pa po ba na promo si Live Good. Isa sa mga partners namin naka-receive ng retail referral bonus, $9.807. Ayan, then click the link to receive. Ayan, basta yung mga click the link to receive. Sorry sa word,
Para sa lahat to ha. Marianila Pasing, hindi para sa iyo ha. Oh, wag na, pangit pakinggan. Diyan tayo nadadali, kaya kayo na hahack ang Facebook nyo, yung account nyo sa LiveGood, tapos iiyak-iyak kayo na hindi nyo na ma-open. Hindi mo na kinakailang maniguro. Sure ball, walang ganyan. Oo. Anything na may mga bonus tapos may papaklik na link, tigilan nyo na yun. Huwag nyo na entertainin. I-block nyo na yung mga ganyan. Wala akong ganyan. Pag may mga bonus maririnig nyo sa amin kung umaatin kayo, sa amin pa lang manggagaling na yung mga bonuses na sinasabi ni Live Good. No? So ingat po. Pero magandang paalala po 'yan. And maganda rin na nagtatanong, hindi yung nadali ka na tsaka ka magtatanong. Ayun. Okay. Iba po talaga pag real talk with heart from Mark Ruel Martinez. Ayun, focus, sabi ni Eliza. Ayan, wow, ganda ng topic. Live watching from Kuwait, from Samsung. No hyping, just real talk. Okay, June Alcaide. Scammers daw po yan. Ayan ha. Salamat Coach Santi. Marami akong natutunan sa mga sinabi niyo po. Ayan, of course, Coach Ryan Barillo. Mas maganda, you have a convincing attitude. Ayun, sabi ni Fortunata. Ayun, Coach Cherry Love. Salamat sa mga tip, mga sir. Guwapo. Guwapo. Kasama ba ako ron? Ayan, Coach Bill Valenzuela. Coach, ang ibig sabihin ni Coach Santi ba dapat presence mo ang needed to have a group of person to entertain, hindi ba one-on-one sa messenger? Anong masasabi niyo ron? From Coach Bill Valenzuela. Coach, ang ibig ba sabihin ni Coach Santi ba dapat presence mo ang needed to have a group of person to entertain? Hindi ba one-on-one sa messenger? Okay. Ang ginawa ko lang naman po, online lang po lahat. So Online. more on personal po ako. So ito po yung mga ginawa ko before. Pumapasok po ako sa mga Facebook group like OFW group, mga network marketer group. Malahat yun ng mga group na yun. Kahit yung mga scam group, pinapasok ko yun. Tapos tinitingnan ko yung mga members, tapos isa-isa ko sila. Tapos sinesendan ko sila ng script ko with Yun. link, may video. At that time yung video na ginagamit ko kasi hindi pa ako nagpe-present. Video pa ni Coach Fernan naka-attach doon. Yun ang ginagamit ko. Tapos isa-isa ko yon, tapos add friend para ma-notify sila. Add friend. Tapos pag add friend, siyempre i-accept nila, makikita lang may message request, mababasa nila doon. At salamat sa Diyos, reject. Yun at it's normal po yun. Ang rejection, vitamins ko po yun, tinatawanan ko na lang, sanay na po tayo dyan. Batman na. So at meron at marami po akong nakuha, majority hindi ko naman na-meet in person. Galing sa YouTube ko, sa Facebook ko, sa TikTok, doon lang po lahat galing. Hindi po ako nagfa-Facebook ads doon lang po galing yun. Tama. Oo. Galing ha. Visibility. Ayan ha, magandang mga. Credibility. Oo. Okay, so Yeah. yun po sa mga scammer ha. Oo. Ayan, go Coach? to account to confirm. Yes, Coach Janet. Regarding dun sa scammer ko, connect lang ako, na-remind tuloy ako. So, Okay, meron go ahead. kasing nag-reach out po sa akin last week under DMW din. Please lang po, merong isang upline na may rank na rin eh. Sinabihan niya yung mga downlines niya to invest 5,000 pesos. So yung 5,000 na yon, ang sinabi, mag-earn yun ng interest 560 a week. So ang nangyari, dahil ang sabi sa kanya is maganda to, pambayad mo ng subscription. Sabing ganon, you just have to invest 5,000. So kinuhanan niya, ito namang nag-message sa akin, ilan sila na group. Umabot ng 145,000. So ang nangyari, after 1 month yata, syempre hinahanap na yung interest per week, walang bumalik. Ayaw lang niyang magpa-name, ayaw lang niyang i-name drop yung kanyang upline kasi gusto sana, hoping pa siya na nakakasingil. So please lang po, we don't have to reinvent the wheel. Kahit po live good, kaya napaka-importante na you take ownership at accountability, aralin niyo ang live good business. Wala po tayong along the way, ang talagang babayaran lang natin dito 9.95. Wala na pong hinihinging additional at hindi po yun connected sa live good. So
paalala lang po. And kayo naman po na upline, huwag nyo naman pong pagsamantalahan ang mga downline nyo kasi nagtiwala po yan sa inyo. And huwag kayong Nag-join sila. magagalit sa mga napagsamantalahan o naloko. Sorry sa word, naghangad ka din kasi. Hindi ka naman maloloko kung di ka naghangad eh, di ba? Gusto mo rin ng 560 pesos every interest, every week ba yan o every month? Di ba? Every week. Para pambayad na kung tutusin, kaya mo naman bayaran, lalo ka nawalan. Parang ganun Yeah. lahat ng mga nag-o-offer ng mga ganyan. Ang dami na pong diskarte, tandaan nyo. Basta ang dating daily income, daily interest, kabahan ka na. Gusto mo bukas na bukas, gumawa tayo ng system na ganyan, Coach Santi. Ang dali lang gumawa. Diba? Tapos gusto mo padama tayo na ang dami agad nag-enroll, tayo rin. O, tapos magbigay tayo ng income, daily income. Kukunin din naman natin yun sa pera nila. Madali lang kung gumawa niyan. Tapos iniiba-iba lang po ang pangalan. Pero ang strategy, same. Daily income. Mag-ingat na po kayo. Please lang. Hindi na ako magme-mention ng mga company ha. Basta po daily income ang style. Kabahan ka na. Lalo na sasabihin sa'yo wala kang gagawin. Ikaw naman natamad dahil walang gagawin ang gusto mo. Ayun. Tumaya ka hanggang sa nawalan ka. Ingat na lang po. Ayun. Ayun, magandang usapan ngayon. Mabuhay ang Live Good. Salamat sa Diyos at may ganito na company from Rex Galicia. Ayun. All right. Next question, Coach Janet. Medyo lumalalim tayo, no? Ayan. Okay. Magandang tanong natin dito sa dalawang guwaping na to. Samantalahin Yeah. natin. Minsan lang natin may invite yung mga... Okay. Yes, so ko-connect po ako dito doon. Parang follow-up question din ito na alam ko po, ito yung talagang number 1 na nagiging problema ng mga affiliates. At paano nyo hinahandle ito? Very important to. How do you handle rejections? Yun. Kasi gumi-give up tayo kaagad pag hindi ka na pag nag-no, siguro 2 o 3. Ang hirap palang gawin ng Live Good. Sa inyo po, being a diamond leader, sabi ni Coach Santi, tinatawanan, kinakain lang niya. So, how do you handle them? Yan, tip na rin sa mga nakikinig, Coach Santi, Coach Ryan. Ay, ako muna. Sige, Coach Ryan. Sige, Coach, ikaw muna. Ikaw muna, Coach Brian. Okay. Yung rejection po ay para sa akin is palambuti lang yan sa online business. You know, it doesn't mean that diamond ka na, wala nang rejection. Di ba? Sa tao yan sa tao yan. Alam nyo guys, no, maraming mga ini-invite mo na sabihin sa'yo, balikan mo na lang ako pag kumita ka ng malaki. Kung nandito na kami, kumita na kami ng malaki. Marami kaming binalikan pero hindi pa rin sumama. So ibig sabihin sa tao 'yan. No? Sa tao 'yan kasi pagbalikan mo, iniisip na rin, depende sa pag-iisip niya baka iniisip niya ay nahuli na ako or kasi magaling ka, depende pa rin 'yan. May mga taong binabalikan mo, sasama sa iyo. Pero may mga mostly sa mga tao na babalikan mo kasi kumita ka na, hindi pa rin sasama sa'yo. Kasi ang reality ng buhay nila, gusto lang nila is to be an employee talaga hanggang mag-retire sila. Kasi, di ba, sabi nga ni Robert Kiyosaki na imbitahin mo isang tao, tapos ayaw talaga niya magnegosyo kasi gusto lang niya maging empleyado. That is the reality of their life. Hindi mo sila pagalitan na you are mali ka, no? Dapat magnegosyo tayo, pero gusto talaga, yan talaga reality nila. Pero kung gusto mo talaga yumaman, nasa negosyo pag-asenso. Huwag mo silang pagalitan kasi yan sila. They were brought up by their parents to be an employee, not to be a businessman. So, kailangan na intindihin natin sila. So, ang rejection po ay kung ikaw ay matagal na sa pagninegosyo at marami ka ng pinag-aralan, pinagdaanan, dapat maging bato ka or manhid ka sa rejection. So, tawanan mo lang Pag tawanan mo sila, tingnan mo yung tao na nag-discourage sa'yo. Kung siya ang nag-discourage sa'yo, hindi ba siya hirap sa buhay? Successful na ba siya? Kung successful siya, maaaring tanongin mo siya, anong ginawa mo? Ba't ka naging mayaman? Pero mostly sa mga nag-discourage sa'yo,
katulad mo rin, na mahirap pa rin, Oo. paycheck to Hinihila paycheck. ka ng Di pababa, ba? no? Di ba? Hilahin ka yan. They Quality. want you to be the same as them. Ayaw niyang Di ba? yumaman ka eh. Ayaw Maging nyo bato. lumaban ka. Gusto pare-pareho kayo. Mm. Lagi kayong yung rat race na laging pabalik-balik araw-araw na ginagawa. Yeah. Na kahit gaano ka-easy yung work, pero dahil empleyado, sawang-sawa na everyday, log in, time out. Di ba? Pagka kinabukasan, the same routine, yung routinary work. Makasawa yun. So, nakakasawa yun, nakakatamad yun, kahit gaano kagaan yung trabaho. Pero pag nasa business ka, variety eh. So, kung maniwala ka sa kanila, kasi na-discourage ka rin, nadadala ka sa kanila, sa una excited ka, ang mahirap pa sa rejection, hindi mo kaya, yung mga nagre-reject sa'yo, yung mga close friends mo, yung mga relatives mo, kapamilya mo pa. Di Yeah. ba? Kung ikaw yung tao na determinado makuha yung goals mo sa buhay, yung pangarap mo na matagal mo nang gustong makuha, kailangan you are determined to hit your goal. Dapat maniwala ko ano yung, kasi ikaw nakakaalam sa libdod eh. Hindi naman sila. Dapat paniwalaan mo yung nakita mo. So, kailangan wag kang makihalubilo sa mga taong negative. 'Di ba? Gusto mo yumaman, dito ka sa maraming yumaman na sa libdod. Lagi kang mastermind sa mga tulad nito, no? Usapan ng ganito na marami successful na dito. Ba't ka doon sa kanila? Sabi nga, no? Gusto mo maging mayaman, dapat may kaibigan ka 3 mayaman. Di ba? Pag lagi ka nakipag-usap sa kanila, ikaw na yung time mo ka maging pang-4 na mayaman. Yeah. Pero lagi kang mastermind o nakipag-usap sa mga 3 mahirap, time will come, ikaw yung pang-4 na mahirap. Yes. Dapat ganun, no? Rejection, naku guys, pagtawanan mo na lang yan. Kasi time will come, babalik-balikan mo. Alam mo yung rejection na iniisip mo, say, 3 years from now, nandito ka sa libdod, naniniwala ka na yayaman ka, balikan mo sila. Yung buhay nila, ganun pa rin sila 3 years from now. Pag nasa libdod ka, naku, ikaw na yung isa sa mga taong pinakamayaman dito sa libdod. Thank you, Coach Ryan. Ayan. Okay. I hope may mga napupulot kayo ha. Sulat nyo yan. Yes. Coach Santi, meron ka bang gustong i-add, no? About sa rejection? Yun. Paano ina-handle ang mga rejection? Nabanggit ko kanina po na ano lang yan. Vitamins ko na yung rejection. Sanay na po tayo diyan sa sa rejection. Ito lang, tandaan natin 'to. Ang response ko diyan kapag gano'n na-reject ako, ngingiti lang ako, tatawa lang ako. Yun lang 'yun. Kasi tandaan natin 'to, Samuel Nat, ay ano ba 'yun? Ano ba ano ba tawag doon? Samuel join. Samuel na. Samuel na. Yeah. Ayun. So what? Next. Ganun lang. So Move on what? to the next. Yeah. So, Someone is yun po waiting. yun. Tandaan po natin na kapag kayo po ay pupunta ng McDo, lahat po ba na pumapasok sa McDonald's kumakain? Hindi. Yung iba dyan, umihi lang eh. Ibig sabihin, hindi lang, nag-CR lang. Ako, madalas ko ginagawa yun. Dati muna tayong McDo, stop over muna tayo dito. Anong gagawin natin? Mag-CR lang. O kumain ba kami? Hindi. Ang McDo nagbebenta. Anong binibenta nila? Fried chicken. Maraming pagkain dyan. Yun yung dahilan bakit may McDo kasi nagbebenta sila. Pero hindi lahat ng pumapasok dyan, bumibili. Tandaan po natin na wag po tayong masasaktan, wag pong sasama ang loob kasi not everyone nasa networking. Not everyone ay nasa live good. Hindi po lahat. Sabihin natin may pangarap sila. May pangarap sila, yes. So lahat po yan ng tao may purpose. Kung nasaan po sila, doon po sila. Wag po natin pilitin at wag po tayong sasama ang loob. Meron po mga magjo-join. Wag po kayong mag-alala. Be consistent lang, tuloy-tuloy lang, gawin mo lang siya. Meron at meron magjo-join. Correct. At meron yan. So hindi pa ba sapat na napatunay yung kami, tayong lahat, no? 'Di ba may mga 'di ba? Unang-unang patunay po na merong maniniwala is ikaw. Kasi bakit? Nung na-invite ka naniwala ka eh. 'Di ba nag-join ka nga? Ikaw 'yun.
ikaw yung buhay na patunay na meron talagang magjo-join sa'yo kasi unang-una, ikaw nag-join. So ibig sabihin kung ikaw nag-join, naniwala ka, meron pong magjo-join. Correct. Oo, meron 'yan. So ano lang, 'yun lang naman po siguro sa akin, wala namang masyadong big deal sa akin ang ano, ang rejection. Mm. Kailangan mo lang maging consistent, alamin mo lang, trabahuin mo lang, tuloy-tuloy ka lang. At ito po 'no, lastly, parang ano, sabi ko nga kanina po, it's a journey, 'no, it's a journey. Mm. Kailangan mo ng mentor kung medyo lahat tayo, actually even me, kailangan ko ng mentor. 'No, pupunta ka ng Baguio for example, pagpunta mo ng Baguio, siyempre kanino ka magtatanong? Do'n sa nakarating ng Baguio, Hmm. tama po? Do'n sa nakarating ng Baguio, subukan niyong pasakayin sa passenger seat mo yung hindi pa nakapunta ng Baguio, tanungin mo siya, alam niya ba, ituturo ka ba niya kung saan ang tamang way? Hindi, kasi hindi pa siya nakarating do'n, eh. O subukan mong pasakayin sa Lamborghini Aventador mo, yung Lamborghini Aventador, ito yung Live Good. Si Coach Fernan pasakayin mo sa passenger seat mo bilang Crown Diamond, kahit saang shortcut ka niya padaanin, isa lang din destination, eh, Baguio. Mm. Ibig sabihin goal, dun pa rin yun. So, tuloy-tuloy lang, isaisip lang natin lagi yung goal natin at ang rejection po ay kasama po yan sa business. Habang nagta-travel ka, tandaan mo nagta-travel ka, may time na pwede kang maplatan. Mm. Tama? Ako po na-experience ko, kakabili ko lang sa sasakyan ko 7 days. Biniyahe namin, na-flat, hindi ko alam gagawin. Paano Talaga. 'to, hindi ko alam gagawin, na-flat talaga. Mm. Na-running flat ko pa yata, akala ko nasira yung mags, eh. Yun ibig ko sabihin. Pero ang tanong, kahit na-flat kami, hindi ko alam ang gagawin, yun nga dun pumapasok yung papel ng mentor. May isang mama na tumulong sa akin na nagda-drive ng truck, nagdidilig ng halaman. Ayun, yun yung magiging mentor natin para maturuan nila tayo. Ang tanong, na-delay man ako, pero nakarating pa rin kami sa aming pupuntahan. Yes. Oo, yun yun. Yun lang po Thank siguro you. Coach Fernan at, Coach Janet. Yeah, thank you, Thank Thank you. you, thank you. Okay, gusto ko lang magdagdag, no, sa mga gustong matuto, no, i-handle ang rejection. Magtinda kayo ng sampagita tsaka balot. Yan. Kasi yung mga nagtitinda ng sampagita tsaka balot, sanay na sanay sa rejection yan. Yung mga batang kumakatok, kakatok na ganyan, Mm. sampagita, sasapit pang ganun sa side mirror mo. Tapos, habang naka-stoplight, pag aandar na, kukunin lang. Wala lang, lalaro lang uli. Hihinto na naman, sabit na naman ang sampagita. Katukin mong ganyan, wala siyang pakialam sa rejection. Sanay na sanay, magtinda ka ng sampagita. Ha? Yung balot, magbabalot, sigaw lang ng sigaw yan. Kahit walang tao, sigaw ng sigaw. Bumibili ba yung mga nakatingin sa kanya? O minsan nga walang tao, di ba? Pero sige lang, sigaw lang ng sigaw. Pero pagdating ng 2:00, ubos yung balot niya. Alam niya't mauubos at Mm. ubos yung balot niya. Magtinda ka ng balot, ayun, masasanay ka sa rejection. So kidding aside, no? Ah, kaya mo talaga nararamdaman ng rejection. Correct me if I'm wrong, no? Kasi pag nag-invite ka, isa lang eh. Sa isang araw, isa lang. Damang-dama mo ang rejection. Kasi ang goal mo lang Mm. makakakausap ng isa eh. Negative pa. Sakit, no? Di Mm. ba? Uwi ka, luhaan ka. Pero kung ang prospect mo, 10 sa isang araw, ang target mo, ma-reject ka ng 1, 2, 3, 4, wala kang pakialam. Kasi may 6 pa. Ang focus mo, ang goal mo, matapos yung 10. Nagets mo ako? So dahil meron kang 10 nakakausapin, hindi mo nararamdaman ang rejection. Wala kang pakialam sa rejection. May naghihintay pa eh. And sisiguraduhin ko sa'yo, meron at merong maniniwala sa'yo. Kasi habang ginagawa mo yan, nade-develop yung galing mo sa pag-i-invite at pag-share ng business. Ayan magandang tip yan. Okay, and ready ka ng mga huling 2 tanong natin, Coach Janet, no? Magbabasa lang ako rito ng mga ilang rito, may nagyaya sa akin, di naglabas, nagyaya din sa akin, naglabas ng 4,000, kumita ng 560 a day. Yung nagyaya sa akin, 1,099 pesos daw niya a day. Tinanong ko kung anong company, binigay niya sa akin, search ko, wala sa Google, wala sa YouTube. O di, scam, di ba? And from MJ, just like what happened to my downline, naghangad ng mabilisan kumita. Ayun, nadali tuloy siya ng 101,000 pesos. Umiiyak siya ngayon. Sabi niya, sana pinang-enroll ko na lang sa kapatid ko dito sa Libgood. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Ano to may kinalaman sa mga scammer, no? Na para mapag-ingat lang po kayo. Kaya may mga nagko-comment dito.
Okay? Coach, good evening, Coach Fernan. May downline ako. Pumasok sila sa MetaMax. Solution daw sa subscription. Tinignan ko, naka-retail customer. Hindi naman nagbayad ng subscription. Anong klaseng solusyon? Di ba? Eh, oh my God, no? Una, ang offer sa'yo, pambayad ng subscription. Pag nagme-MetaMax ka na, wag mo nang bayaran ng subscription mo. May gulay naman yan. Mga discarding marino no? Ayan, Coach. Mhm. May na-invite ako dyan ni Upline. Sagot ko lang, sorry, kayo na lang dyan. Upline, focus ako kay Deep Good. Ayan, from Marita Cario. Batman, batot manhid sa rejection from Myra. Yan. Blessed day, Live Good family. If you are believe that you're offering something of great value, rejection will never an issue. Correct. Kasi ikaw ang Tama. nag-offer, ikaw ang nagbibigay. Ano ba, may iPhone 15 ka, binibigay mo, sa'yo na lang. Coach Ryan, sa'yo na lang. Tinanggihan. Tinanggihan ako ni Raya. Ha? Ba't kayo iyak? Ikaw nga nagbibigay ng iPhone 15. Nagigets nyo? Yun yung ibig sabihin ni Rose Prane, no? Ayan, galing. Mhm. Rejection is a part na maging matatag ka. Negosyo na ginagalawan mo from Marianor Sinay. Ayun. And from Ken, ipakita ang pagpapahalaga sa pagkakataon na ibinigay sa iyo. Kahit na ito ay tinanggihan, magpasalamat sa kanilang oras at pagpapasya. Maaring sabihin mo, salamat pa rin sa pagkakataon. Iniintindi ko ang inyong desisyon. Mga nag-reject sa'yo, ihuli mo sa list mo, balikan mo sila, ganyan naman po ako. Galing, no? Ni Ken, di ba? Tama. Yan, di ba? Yeah. Ganun lang. Mm. Respeto mo pa rin sila. Huwag mong awayin. Mamatay kang Tama. duka. Di ba? Some will, some won't. So what? Next. So Mamatay what? ka. Ganun pa. Someone is waiting. Next. Okay. Yung watch and earn coach ay matagal na yan. Ayan, from Ninja, no? At di napapansin ng mga sumali na ginigisa sila sa sarili nilang investment. At every 3 months, paulit-ulit silang mamumuhunan. Tama, di ba? Diniscuss ko na yan eh. Pera mo rin yung ibinabalik sa'yo eh. Kaya nga, use your kokote, no? Pero ang may kasalanan talaga, yung coach na kilala na at ginamit niya ang impluwensya niya para maengganyo. At ginamit pa ang Live Good para daw may pang-subscribe. Pero nung nakasali na sa Watch and Earn ng Ponzi, isa-isa nang umaayaw sa Live Good. At di na nasunod yung sinabi na kaya daw sila sumasali para daw pang-subscribe. Kaya hopefully, magising na ang mga sumasali sa Watch and Earn na yun at naimasmasan sila. Eto mga comment lang to na Ponzi pala sila. Ako, honestly, di ko na pinapansin yung mga yan eh. Oo, in-unfriend ko na yung mga yan. Ayoko kasing nakakabasa ng negative. Alam ni Coach Janet yan eh. Di ba? Minsan lang si Coach Janet, Opo. tiis, nagpapadala sa akin ng mga na-encounter niya. Di ba? Pero honestly ako, di ko na pinapansin niya kasi nakakabagal. Nakakasira din ng feelings. Di ba? Imbis na positive ang vibes mo, nagiging negative vibes, di ba? Pero grabe no, tama tong mga tao na to na nagko-comment dito no. Marurunong alam nila no. Oo, ginigisa lang sa sarili mong mantika. Gusto magpagisa, hayaan nyo na. Nasa uli ang pagsisisi. Ayun. Coach, ano pong magandang sabihin Yes. pag ang invite is naghahanap ng proof na kumikita ka na ba dyan? Kaso po, new pa lang ako Alam naman niyang new ka pa lang Sabihin mo, eto yung naghihintay na income sa atin. Ako, wag mo muna akong hanapan kasi bago lang ako. Pero give me 3 months, 6 months, 1 year, papakitaan kita ng kita natin. Pero hihintayin mo ba na kumita ako tsaka ka maniniwala? Ba't hindi mo ako sabayan para pagtulungan natin ang negosyo na to? Ganun lang po, wafer. Okay? I think, sabi ni Pinky Sturgeon, it's normal to face rejection. But remember, it doesn't mean you're not good enough. Feel your feelings, stay strong, and keep learning. Talk to others, stay positive, and don't give up. Rejection is just a bump in the road, nor the end of the journey. Galing, no? Siguro taga-US to. Galing mag-English Ha? Mag-English, Sergeant. Okay, actually dun kayo gumagaling sa rejection. Okay, Coach Janet, Yes. na-prepare mo na ba yung mga 2 katanungan pa sa ating magigiting? Ako na yung Yes. tanong sa kanila. Sige, Coach Janet. Okay po. Okay, so babasahin ko lang tong dalawa dito na merong pairing maganda to na Dahil the more
from Sir Benedict Reyes, dahil the more rejection you get, the nearer you'll receive the one that will say yes, and that maybe will be your next diamond, sabi niya. And then si Ma'am Dang Morsha naman, sabi niya, ako po sa dami ng negativity after 6 months na nakapag-silver rank, but instead of maghintay lang sa Matrix, pinalago ko po ang Live Good FB page ko, at yung mga new or now leaders ko po ay hindi ko kakilala. Through online lang po talaga. Buti na lang po talaga na habang naghihintay ako, may ginagawa pa din ako. Yun. So very important talaga yung visibility. No? Visibility is credibility. Paano maniniwala sa'yo ang isang tao kung wala ka man lang isang post about Live Good? And that is exactly yun lagi kong tinuturo sa kanila na napaka-importante. You can only be credible when you are visible. So, yun po. And next question na ba, Coach Fernan? Yes. Yan. So, next question po is, kasi I believe, no, na, ang tag nito, being a diamond, meron din tayong, or as leaders, meron talaga tayong minomodel. Like, we follow a certain mentor, we follow a certain leader, or maybe we follow a certain author na kumbaga doon ka mag-i-stick. Like me, I followed John Maxwell, so sa Robert Kiyosaki, and then sa local naman, I like MJ Lopez. Actually, gusto ko siya kasi very humble siya, and other international leaders. So sila yung kumbaga model ko. So being a diamond, could you share with us para naman makita or alam din ng ating mga participants yung pwede nilang itap din na either a book o kaya yung resource person nyo o kaya yung mentor nyo o kaya yun yung pinaka-model ninyo for you na parang sa tingin nyo yun yung guide nyo para maging successful leader kayo as a person and as a leader, a diamond leader in Live Good. Ano yung kinakopy nyo, sinusundan nyo para as a leader, no, na pwedeng sundan ng mga tao? Yun ibig sabihin ni Coach Janet. Books man yan o tao or ano. Sino gumana? Coach Ryan? Coach Santi? Okay. Okay. Sige, ako muna. Tapos last ano na tayo? Sa investment sa real estate, ang sinusundan ko matagal na yung Coach Poor Dad, Rich Dad. Diba? Kay Robert Kiyosaki. Sa investment naman sa real estate. Pero lagi po akong sa family kasi namin always talaga seek ye first eh. Si God talaga ang always kong lagi kong pina-prioritize para siya mag-guide sa akin ano yung magandang The gawin. Bible. Yeah, pero sa larangan naman ng dito sa Live Good talaga, ang ginawa kong model talaga si Coach Fernan at si Coach Ferds eh. Dito tayo nagsisimula eh. Kung sabi ni Coach Fernan at Coach Ferds na go wide pass talaga ang ginagawa natin. At ngayon nasa 60 plus na yata yung direct ko. With my wife, nasa 50 plus din ang wife ko. So more than 100 na yung mga direct namin. Pero hindi naman lahat yan active, di ba? So kaya yun ang sekreto talaga dito eh, para gusto mo mag-diamond. Go wide fast talaga. Huwag yung naka-invite ka ng dalawa, kontento ka na. No? Kasi pag marami kang direct, marami ka talagang makikita dyan na agila mo. So, kaya kahit na kunti pa lang yung isa pa lang yung platinum ko, pero marami akong direct. Kaya 'di ba, sabi pag diamond 500 limang direct mo 500, that is 2,500. Nangyari naman sa akin, may 200, may 300, may 500, may more than 500. Kaya spread yung 2,500, more than 2,500. So, yun ang kaya iba nahihirapan mag-diamond dito. Kasi konti lang yung direct nyo. Kung dumipende lang kayo sa kami kang direct, binili mo pa. Yeah, Gumagalaw. Hindi rin pwedeng bumili dito ng rank. Marami sumubok ditong bilhin yung rank. Yung iba silver, kahit silver nga, binili 20, nahirapan pa rin. Lalo na pag bibilin mo diamond, lalo ka instead na giginhawa ka sa buhay, lalo kang
maging gipit dyan. So, hindi pwedeng bilhin dito ang rank. Tapos dito, this is a networking, you know. You need people in this business. We are people's business. Kasi kung franchise, para ka nagpa-franchise dito, tao lang tayo dito. Yeah. We are people's business. Kaya kailangan damihan mo yung direct mo dito. Kasi let's say meron kang 40. Example na lang, may 40 ka. Sigurado may kahit 5 ka dyan active. Dahil magdadahimon ka talaga. Paano kung meron kang 20 na direct? Oo. Panalo ka talaga, no? Kasi alam ko yung mga direct ko, they want also to be diamond. Pag maintindihan na yung concept ng business, gagalaw at gagalaw yan. Di ba? Kasi lagi kong ini-instill sa isip nila na nandyan na yun yung 500,000 pesos na kaabang sa inyo. Yeah. Anong gagawin mo? Mag-aabang ka na lang ba? Parang Juan Tamad na mahuhulog yung bayabas para makain mo or tatrabahuin mo para masungkit yung 500,000 pesos per month. So, lagi kong minomodel dito, lagi si Coach Parnan at si Coach Bert. Dami ngayon, marami nang magagaling ng speakers. So, lahat yan, no? Lahat yan, pinagkukunan ko yung idea na yan. Lahat mga knowledge. Kasi kahit sino pang speakers dyan, may mapupulot ka talaga. Alam mo, I'm so, si Coach Parnan, Coach Bert, dedication nila from the day one they started Live Good. Sila yan naging speaker yan everyday, no? Kasi ako, nag-join ako, si Coach Parnan, nag-join January, ako March. Ibig sabihin, when I joined Live Good, hindi ako pioneer, no? Si Coach Parnan, second month. Kasi December 2022 nag-start ang Live Good. So, ibig sabihin, when I joined Live Good, 90 days after. So, bakit nag-diamond pa rin ako? So, depende pa rin yan sa sayo. Yan. Kung tatrapawin, walang nahuhuli, walang nahuhuna dito. Kaya pasipagan ito, go wide fast. So, kung si Coach Parnan, 500 plus ngayon, bakit mag-stop tayo? Si Coach Parnan nga, hindi nga siya nag-stop na mag-i-invite. So, kaya kailangan tayo, double time tayo sa paghahanap ng invite dito. So, journey nga to, sabi ni Coach Santi. Kaya kailangan wag tayong mag-stop dito. Keep going kasi ang dami pa nating matutulungan dito. Okay. All right. Okay, Coach Ryan, thank you. Coach Santi, ayan, ano lang, Yan. saan ka daw, ano daw maibibigay mo na pwedeng sundan nila, no? Para tularan, gayahin, no? Yun. So aside from GPS, so kailangan po meron tayong kumbaga personal tawag diyan, learnings din. So ako po mahilig ako manood at magbasa. So nung wala pa ako sa Live Good, si Chinkitan. Kasi nagtrabaho po ako sa bookstore. So unang libro ni Chinkitan na aking nabasa, yung kung si Robert Kiyosaki may Rich Dad, Poor Dad, si Chinkitan naman merong Naipunaryo. Rich ano ba 'yon? Meron pa siyang sounds like Robert Kiyosaki din eh. Parang Rich Dad Poor Dad din siya yung dating, pero it's more about mindset. Ito po, Robert Kiyosaki, may link po tayo sa libro. Ito katabi ko po dito, tsaka ito kay RDR, kung kilala niyo po si RDR, katabi ko lang. Ayan. So itong mga librong to, so I find time na magbasa-basa, pero isa sa sinusundan ko si John Maxwell when it comes to leadership, kasi Yes. para sa akin po, network marketing is about people, is about leadership. So hindi lang tayo dito basta-basta pera, sinusundan tayo ng tao. So leadership. So sabi nga, if your actions inspire others to do more, be more, and become more, then you are a leader. Yeah. Ayun po siya. Yes. So John Maxwell. Tama po. Ako din. And then si other pa po author, si John Mason, Let Go of Whatever Makes You Stop and You Can Do It. Yeah. John Mason po yan. And Let Go of Whatever Holds You Back. John Mason din po yan. Tsaka may local po. Ito, paborito ko rin to. Si mag-asawa to, si Vic and Avelyn Garcia. Sila yung may-ari ng Unleash International. Yung How to Unleash Your Highest Potential. Mayroon akong natutunan doon sa kanila. Hindi ko na lang maikwento sa inyo ngayon kasi haba ng oras natin. Yun po yung mga libro na kailangan natin kasi sabi nga
isa sa mga requirements in order for us to become successful is yung nabanggit ko po kanina is yung skills. Meron pa akong training niya, no? Siguro baka someday baka ma-share ko to. Na what's stopping you. So there are 7 reasons that may be stopping you from achieving your goals. At isa po diyan ay lack of skills. So if your goal is to become successful dito sa Live Good, dito po. So you must first equip yourself with the necessary skills and training. Kailangan pong umattend. Kailangan matutunan natin yan. So, yun lang po si Chinkitan sa local at si RDR. Tsaka, yun nga, si John Maxwell, John Mason. Yan po yung aking mga binabasang libro. Nakatulong po sa akin yon. So, kung gusto niyo pong hanapin, pwede niyo pong mabili po yan sa mga bookstore. Yan lang po. All right. Thank you. At Thank ko you. lang mabilis na ano lang, hindi nyo kailangang habaan, no? Para marami sana tayong matanong. Okay, dumadating ba sa pagkakataon, no? Even you're a diamond and live good na, nagiging complacent tayo. Complacent, Yes, relax. to be honest, ako nasasagot, Coach Fernan. To be honest, yes. Bilang tao, nararanasan natin yan na nagiging complacent kasi ito yung nakikita ko din, kaya ko ito nababanggit sa training kasi nararanasan ko siya sa sarili ko, nagiging complacent tayo kasi sa Live Good kasi napakaganda eh. May monthly tayo. May inaasahan tayong monthly eh. Sarap, may monthly tayo. Di balik eh, di ako mag-invite ngayon, di ako magtrabaho, may monthly. Pero napapansin mo yung fast start mo lumiliit ng lumiliit ng lumiliit. Yun naman yung magiging consequence noon. Yeah, thank you for being honest, no? Coach Ryan, dumarating ba sa'yo that you're complacent? Okay na ako eh. I have income, ganun. Sa income ko ngayon, Coach, I'm contented yung income, pero I don't stop aiming high. Kasi alam ko naman kasi may naghihintay na 1 million, 2 million per month dyan eh. So, sky is the limit kasing income sa Live Good, kaya ay pinaka-top nga natin ngayon nasa $100,000 eh. So, ibig sabihin kung nakaya nila, makakaya rin namin, makakaya ko rin. So, I learned to be contented doon sa income. Kasi mahirap kasi na magkaroon tayo ng greed sa sarili natin. So, pagpapasukan na kasi ng grid, mahirap na yon. So, kailangan lang na, you still have to aim high. Kasi, pag hindi ka, mas stagnant ka eh. Pag hindi ka na magsisikap, hindi ka na mag-i-invite. At ang dami pang tao na nag-aabang sa atin na maghihintay na sinong naghahanap ng online business. At they just want to make sure na tama yung papasukan nila. Yeah. So, maraming tao na gustong mabagong buhay. Isang tao lang sa isang family na matouch mo at kumita ng malaki, guminhawa, malaking tulong na yun eh. Naman. Daming sa buong mundo. Hindi na makakalimutan yan. Oo. Yan, hindi na makakalimutan. Isang tao lang. No? O, Janet. So, marami kang sa'yo, Yes, dumarating Coach. ba ang complacency? Yes, of course. Yeah, actually, that is what I'm working on. Kasi yun yung pattern na I've studied the masterclass kasi, no? Yun yung pattern na kailangan kong i-correct sa akin. Kasi yung complacency kasi, it would lead you to stagnation. So, nagiging stagnant ka na kasi nakukontento ka na, right? So, dapat, ang gawin mo, you should not be parang too satisfied with your current achievements. Kailangan curious ka lagi. Kailangan continuous yung kahit na-reach mo na yung goal mo, kailangan mag-goal ka uli. Yun yung actually, Coach, ang wino-work ko ngayon. I am guilty of that kasi kung minsan, so yun yung kino-correct kong pattern ko. Like, by the time na, nagiging kontento ka na, nagiging complacent ka na. So, kailangan tapikin ko yung sarili ko na to correct pattern interrupt ang tawag doon. And then, yun uli, I have to go, I have to ask question, I have to, ang dami, kailangan, developing new skills talaga. And of course, surrounding myself like you, who is always pushing me, Janet, mag-diamond ka na. So I need people like that who would really push me. Otherwise, talagang wala.
So ganon, remember na ang complacency would lead you to stagnation. So do not be complacent. Strive for improvement and do not be satisfied with your current situation. Kaya maganda rin na lagi kang merong activities like na ganito or naiimbitahan ka, isa ka sa speaker, mariremind ka na mga ganyan. Yes. So ako, to be honest, no, sa dati kong mga kumpanya, no, naranasan ko rin maging complacent. Pero isa yun sa natutunan ko Kaya ayoko nang dumating sa buhay ko na maging complacent, no. So dito sa Live Good, eto bigyan ko lang kayo ng dalawang tips, no, para yung complacency talagang wag nyo nang wag nyo nang i-enjoy, no. Actually nabanggit na rin ni Coach Ryan, no, Coach Janet, Coach Santi, no. Una, dapat nagsiset ka lagi ng another goal. Kahit may na-achieve ka na, no, set ka uli ng goal. Huwag kang masiyahan sa kung ano yung meron ka right now, no? Iba naman yung greedy kasi. Ang greedy kasi kahit sa mali na ang isang bagay, kukunin mo by hook and by crook. Yung crook na word, no? Mali na yun eh. Don't do that. Yun yung greedy, 'di ba? Greediness, no? Kahit sa maling paraan, makaapa ka, mali na yung ano mo, iyon yung greediness. Pero maghangad ka ng mas walang masama kasi oportunidad yan, no, dito sa Live Good. Kailangan clear na clear sa iyo na ano pa ang kayang ibigay ng Live Good sa iyo at naniniwala kang maaabot mo yon. Yun yung unang tip. Second, eto pinakamagandang tip. Lagyan mo ng responsibility yung sarili mo. Magkaroon ka ng responsibilidad na parang lagi kang nangangailangan. Example, halimbawa, meron kang dream house na pinapatayo. Ganon. O resort na pinapatayo. Para kang walang pera niyan. Kasi laging yung pera kailangan mong ilagay dun eh. Kailangan mong pambayad eh. Nagigets mo ko? Meron kang halimbawang pinag-aaral na pilot, may in-enroll kang piloto na anak o kaya naman doktor na anak. Naku, laking pera kailangan ko diyan. So mag-strive ka ngayong magtrabaho uli, anything, sample ko lang to maglagay kayo ng responsibilidad. Ayun, charity, foundation, binabanggit ni Roman Fernandez dito. Sabi niya rito, maging sabi niya rito sa akin po, outside earnings, meron pong charity when I become complacent. Inspire yourself and awareness with our purpose po. So kung merong mga alam mong nag-aantay ng pangangailangan, no? Abay, hindi ka hinto. Kailangan mong galingan, pagbutihan. 'Di ba? Kasi meron mga tiyan, bibig na naggugutom na responsibilidad mo. Inako mo yun eh. Charity, no? Foundation eh. Maging active to help who needs help, no? Will strive more for your success from Roman Fernandez ng Texas. Ang ganda, oh. 'Di ba? Let's coach how to eat an elephant, sabi ni Mark Ruel Martinez. Ayun. Paano kainin ng elephant? Kainin mo unti-unti. Huwag mong kainin ng buo, 'di ba? Kunin mo muna yung tenga. Yung tenga. Itin mo, wala na siyang tenga. Yung kabilang tenga naman. 'Di ba? Dahan-dahan lang. Correct, coach, di pwede complacent dahil ikaw pa lang diamond. Paano yung iba? Tama, 'di ba? Sabi ni Mark Roel Martinez. Ayun. So, isa sa mabigat na kalaban ng isang distributor, yung complacency talaga. Okay na ako eh. May 300,000 na ako eh. Okay na ako, may 500,000 na ako eh. Delikado yan Delikado yan. Hindi ibig sabihin meron ka ngayong 300 eh. Every month yan. Magugulat ka lang, lusaw na yung tao mo. Kasi Yes. you're in a complacent situation. So delikado talaga. Kailangan enroll pa rin. So kailangan may nakikita kayong malinaw na next na pwede nyo pang ma-achieve, makuha. And maglagay kayo ng responsibilidad. Maganda yan responsibilidad. Alright! Ayan. Coach Janet, meron pa ba? Last question? 10-10 now. 10-10. Okay, last question. Mabilis lang po ito. In your own words and the way you look at it, how do you see Live Good 5 years from now? Wow. Ako muna. Go. 5 years from now, grabe. So, eto po 'yon. So, kung base po natin sa
sa last result, yung result po na nangyari ngayon, for the past 1 year na meron tayo sa LiveGood, yung result na meron tayo, alam nyo na po yun, nakikita nyo na, di ba? Massive, talagang hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, marami po ang halos na nakakuha na-achieve na nila yung kanilang mga goal in just short span. Di ba? 1 year pa lang tayo, ganun na. How about umabot po tayo ng 5 years? So nakikita ko po dito, kasi natandaan ko po kung naalala niyo po yung sinabi po ni paring Ben doon sa landing page. Mm. Yun. So why other company failed and LiveGood is so successful? So the answer is simple. Anong sabi niya? Recognizing trend in network marketing industry, trend in society, trend in economy. Alam ni Ben kung ano yung trend ngayon. And we are aligned sa trend po na meron tayo. E-commerce, meron si LiveGood. Dropshipping, meron si LiveGood. Subscription, meron si LiveGood. At lahat ng yan is multi-billion dollar industry. At hindi nagsasara. Yan po ang future na nakikita ko dito kay LiveGood. Kaya hold on sa lahat ng subscription ninyo na meron kayo. Unawain nyo lang to, guys. Nako, kung pwede ko lang pakita sa inyo yung nakikita ko. Makikita nyo mga sarili nyo at pasasalamatan nyo yung mga tao nag-invite sa inyo at ang sarili po ninyo na nag-stay kayo, tinrabaho ninyo for the next 2 to 3 years, 5 years, ibang-iba ka na. Yeah. Even you, yourself, no? You will not recognize the person you see in the mirror. Ito na pala ako ngayon, may kotse na ako, may Lamborghini na ako. Bah, it's not impossible. Pagdating po ng araw, tuloy-tuloy ka lang. Correct. Yun lang po. Yun, thank you. Si Alfredo Ladjong, sabi niya, in 5 years from now, lahat ng nanonood sa Zoom ngayon, Crown Diamond na. Grabe, no? Grabe. Sarap no, no? Nakakilabot yan. Oo. Since 1,000 po dito yung nakikinig, baka po pwede iboto si Ben Glinsky. Nasa third rank siya. Dati first, naging second. Ngayon third na. Okay, mamaya yan ang closing natin. No? Tapos na po yata ang voting, coach eh. Ang Tapos hanggang na? 19. Hanggang 3 days Hanggang 19 ba? 19. 3 Okay. 3 to 5. Tapos, and let us promote, no? Tama, no? Thank you sa reminders, Jocelyn. Pero, alam ko number 2 po siya. Bakit naging number 3? Ako din, number 2. Number two Alam na ko po number siya. 2 siya. Merong sumingit, coach. Konti na lang inahabol natin sa number 1. Baka late, dati pa yung nakita nyo, Ma'am Jocelyn. I monitor every single day. Okay. Ako din. Sabi ni Gerald, last word po, coaches, tips naman, may tamang shortcut po ba to hit diamond in 90 days? Actually, walang shortcut, pero pwede mong madaliin talaga, no? Pero sasama mo talaga ng sipag, no? Actually, 62 days ako nag-diamond not 90 days. Pwede talaga, Gerald. Ang tanong is, are you willing to enroll 55 people in just 16 days? Starting today. Kalimutan mo yung pass mo. Starting today, kaya mo bang mag-enroll ng mga 50 to 55 in 16 days? Ayun, mga ganon, ha? So, kung meron kang at least 20 direct, 20. Wag na yung 55, ha? 20. Tapos yung 20 na yun, mag-produce ng 125 bawat isa. Basta right person yan, diamond ka. Ako, may bago akong direct ngayon, In just 2 weeks, nag-150 sila, Going to 200 na ngayon, 2 weeks, ha? Ngayon, 1 month na sila. Nasa 200 na sila. Ibig sabihin, possible talaga. So, bilisan mo mag-enroll ng mga 20 tao. Turuan mo makapag-produce ng 125 people. Aba, diamond ka. Kahit hindi yan platinum. Kahit hindi sila platinum. Basta mag-produce bawat linya ng 125. Yun po. Kung gusto mo ng mabilis o shortcut to become a diamond, magsisimula sa'yo. Ayan, Coach Ryan. Ayan, anong may sasagot mo doon sa tanong ni Coach 5 years from now? Ano Grabe yung 5 years na yan. 5 years from now na yan, nakakagigil na yan, nakaka-excite ang 5 years from now na yan, no? Sa mga nandito, almost 900 tayo, no? Kung hindi tayo bibitaw, no? Hindi kayo bibitaw, no? 5 years from now, isa ka sa mga mayayaman sa LiveGood at sa Pilipinas, no? Lahat ng pangarap mo makukuha mo na 'yan. So, pangarap mo bahay, kahit ilang bahay ang gusto mo, ilang sasakyan ang gusto mo, ilang travels ang gusto mong puntahan. Yung mga cruise ship tour na 'yan, ako, very excited 'yan. Alam mo, iba 'yung sa LiveGood. Yung LiveGood lifestyle, iba, mararanasan mo, no? Ngayon mga diamonds ngayon,
patikim pa lang yan. Pero 5 years from now, guys, no? Trending. Kasi nasa subscription business model tayo ng mga popular, nakikita nyo yung mga popular na mga negosyo ngayon na kumikita ng dollars every month. Nasa subscription yan. Netflix, Costco, mga gym, golf club. Grabe, no? Disney, Prime Video, mga Amazon Prime, mga subscription companies na yan. Ano mangyayari doon sa mga traditional business na hindi sila mag-adapt? Lalo silang malulugi. Kung hindi nila babaguhin yung mga business model nila, hindi nila gagawin subscription, malulugi talaga, magsasara yan. Pero ang LiveGood, tuloy-tuloy yan, lalong kikita at kikita. So ang dami pa natin mga products na magkaroon tayo. We become like one-stop shop. No? Para tayong Amazon, imagine that Amazon company is earning billions of dollars. Ganun din mangyayari, no? Hindi lang ang LiveGood kikita ng $1 billion every month, pati yung mga subscribers na tulad natin. Kasi nga kalahati ng 995 pinamahagi ni Paring Ben sa atin. So kung sino yung matibay ang loob, no? Yung manhid sa mga rejection 5 years from now, yun ang pinakamayaman. So, pero kung mayroon kayong mga other online business, nako, expect na mawawala kayo, madidefocus kayo. Kaya, bakit kayo maghahanap ng second online business? Di ba? Kung ang kita sa LiveGood, nako, ang income potential dito is $1 billion. Hindi pa ba sapat sa inyo kikita ng, let's say, 5 million pesos every month? Hindi pa ba sapat sa iyo? Ba't kayo maghanap ng extra other online business? Focus lang. Focus on the focus. Kung maghanap pa kayo ng other business, yung mga traditional business, pero pag online business, isa lang ang kailangan. So, wag na kayo maghanap pa ng ibang online business. Kaya 5 years from now, guys, no, kung sinong mga kausap namin ngayon, kung nandyan pa kayo 5 years from now, fast forward, kayo na yung pinakamayaman, no, na sa family ninyo. Kaya wag nyong baliwalain ang opportunity na to kasi blessing ito, no, from God. Sagot sa mga dalangin na matagal nyo na dinadasal kayo. All right, thank you, Coach Santi and Coach Ryan Barillo and Coach Santi Valenzuela. No? Salamat sa inyong time. And I believe Thank you. na bless at na-inspired sa inyong dalawa.